Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. I beg your pardon? Matamang tinignan ni Adriel Aquino ang taong nasa harap niya. Nakasuot ito ng itim na overall at nakatutok sa kanyang hawak na baril. I said, move, mariing utos nito. Tahimik na naglakad siya palayo sa pinto. Itinaas niya ang mga kamay niya at nag-isip ng paraan upang makawala rito, katulad ng agawin ng baril mula rito. Kung makakalapit lang siya kahit kaunti rito, ay pwede niyang gawin iyon. Hindi iyon ang unang beses na naranasan niya matutukan ng kahit na anong armas. Sanay na siya sa mga ganoong tagpo noon pang panahon na nanirahan siya sa mga jungle ng South America kasama ang mga guerrilla. Tinignan niya ang taong nasa harap niya. Maliit lamang ito, ngunit hindi siya pwede makampante. Baka mamaya ay small but terrible ito. Madilim sa paligid, kaya hindi niya masyadong matansya mga hakbang niya. Ang lamang nga lang niya rito ay mas matangkad siya rito at di hamak na mas malaki ang katawan niya. Kapag nakahanap siya ng pagkakataon, ay saka siya aatake. Kailangan lang niya panatilihing alerto ang buong sistema niya. Pinalis niya ang biglang pumasok sa isip niya na mga eksenang pwede nitong gawin sa kanya. Memory suddenly flashed in his mind. Isang madilim na silid, halo-halong amoy ng pawis, at ang pakiramdam na naliligo siya sa sarili niyang dugo. No, focus. Nagsasayang ka lang ng oras mo, aniya sa mahinahong tinig. Wala akong pera dito sa kwarto ko. Shut up. Napakurap siya. Malinaw niyang narinig ang boses nito. For God's sake, babae ito. Parang nanambot siya bigla sa natuklasang iyon. Sino na naman kaya ang babaeng offend niya sa pagkakataong iyon? Sinong baliw na babae sa mga nakarelasyon niya ang aabot ang desperasyon sa ganoong paraan? Si Felicity, Mia, o Snooki? He was generous with his lovers, yet there were few who didn't want to accept the fact that he wanted to end the relationship when the right time came. Marahil ay isa lang ito sa mga babaeng desperado na makuha siya. Hindi naman siguro niya agad-agad makakalimutan ito kung nabigyan siya nito ng isang magandang alaala. No, inalis niya sa isip ang ideyang iyon. Hindi siya makakalimuting tao. Oo, marami siyang iniisip ito mga nakaraang araw. Ngunit hindi pa nangyari sa kanya ang nakalimot siya sa mga babaeng nakarelasyon niya. Tahimik ang buong paligid. Walang maririnig na anumang ingay bukod sa tunog ng ceiling fan. Ibigay mo sa akin ang La Familia. Maya-maya ay sabi nito. Wala nang bakas ng pilit na pinalaking boses nito. Marahil, inapagod na rin ito sa pagpapanggap na isa itong lalaki. Bigla ang pagdating ng realisasyon sa kanya. Muli siya napatingin sa babaeng kaharap. Ipinadala kaya ito ng mga Oropeza? Gawa-gawa lang bang lawsuit na inihain ng mga ito upang maibalik sa Pilipinas ang alahas at makuha iyon ng mga ito? Oo nga, at patay na si Bernardo Oropeza. Ngunit buhay pang dalawang anak na babae nito. Nakaramdam siya ng labis sa panghihinayang na biglang lumitaw sa isip niya ang mukha ng bunsong anak nito. Nanikip ang kanyang dibdib. Pinilit niya iwaksi iyon sa isip niya. Hindi yun ang tamang oras para maramdaman niya ang mga ganoong klase ng pakiramdam. Bakit siya makakaramdam ng ganoon kung alam niya na minanipula lang siya nito gaya ng ginawa sa kanya ng pamilya nito? Isang bahagi niya ang gustong maniwala sa inosente ito. Ngunit ang isang bahagi ay naniniwalang pinaglaruan at niloko siya nito. Ayon na sa kasibihan, looks can be deceiving at hindi siya maari magpadaig sa kung ano mang sinasabi ng kanyang puso. Kapag binaril mo ako, hindi mo makukuhang kwintas. Pero maraming ibang paraan para makuha ko yun, sagot nito sa mababang tinig. Naging alerto ang mga pandaman niya nang muling marinig ang boses nito. Parang bigla naging pamilyar iyon sa kanya. Isang tinig na kinalimutan mo na. Nasa safety deposit box ang kwintas, Aquino. Buksan mo yun. Matigas na utos nito sa kanya.
Unti-unti na siya nakakaramdam ng galit. Sino ang babaeng ito at anong karapatan nitong kunin ang isang mahalagang bagay na pag-aari ng kanilang angkan? Hindi man ito ang unang taong nagtangkang kumuha niyon sa kanila, sisiguruhin niyang hindi ito magtatagumpay na makuha iyon. Bata pa siya nang takpin ng kanyang mga magulang, maging ang ibang miyembro ng kanilang pamilya. Iyon ay pagkatapos mawala ang kwintas. Hindi na bumalik ang mga ito mula nang hulihin ang mga ito ng militar. Ang paniniwala ng marami ay pinatay ng mga ito noong bagong demokrasya. At ang sinisisi niya sa lahat na nangyari sa kanilang pamilya ay ang tiyuhin niya. Kung hindi dahil sa pagiging gahaman at sa mataas na ambisyon ni Filemon Aquino, ay nag-iba marahil ang takbo ng lahat. Ang kwintas na lang ang natitirang alaala sa kanya na pag-aari ng kanilang angkan at hindi siya makakapayag na basta na lang iyon makuha ng iba sa kanya. Alam mo, sa tingin ko, hindi mo pinag-isipan at pinagplanuhan na mabuti ito. Humigpit ang pagkakahawak nito sa baril at dahan-dahan naglakad palapit sa kanya. Nakakailang hakbang pa lang ito nang bigla itong tumigil. Tumahimik ka at sundin mo na lang ang sinasabi ko. Parehong utos nito sa kanya. Naglakad siya papunta sa kinalalagyan ng safety deposit box at naiiritang iniikot ang dial niyon. Hindi nagtagal, narinig na nila ang mahinang click na nagsasabing bukas ng vault. Bilisan mo, tawag ng isang tinig mula sa kung saan. Saglit siya nakiramdam kung saan maari nang galing ang tinig na iyon. Kasi, muling sabi ng tinig, sa pagkakataong iyon ay mas malakas na. Tumahimik ka, sabi ng babae. Sakala niya na pagtantong gumagamit ito ng two-way radio. Marahil ay ang mga kasabwat nito ang kausap nito at kanina pa nakikinig sa kung anuman ang nangyayari doon. Lumayo ka dyan, utos nito, at itaas mo ang mga kamay mo. Marahang humakbang siya palayo sa vault. Nang makalayo na siya, ay naglabas ito ng flashlight at itinutok iyon sa loob ng vault. Ilang sandali lang ay humarap ito sa kanya. Wala rito, hindi makapaniwalang saad nito. Nasaan na yun? Mas maraming alahas ay nandyan. Iyon na lang ang kunin mo, sabi niya. Muntik na siyang maawa rito dahil sa boses nito. Ang La Familia ang gusto ko. Nasaan na? Wala rito, sagot niya sa kalmadong boses. Imposible. Malinaw ang sinabi sa akin. Uli nitong itinutok ang baril sa kanya. Saan mo tinago? Nagdududang tanong nito. Forget it, Cassie. Aniyang diniinan pa ang pagkakabigkas ng pangalan nito. Sinabi rito, Nino, kunin mo na lang ang lahat na nandyan at umalis ka na. Wala sa iyong kontrol ngayon, Aquino. You will not tell me what to do. Never again, sabi nito sa mahina ngunit matigas na boses. Sa sobrang hina ay hindi niya sigurado kung tama ba ang pagkakarinig niya sa huling sinabi nito. Never again? Sino ka? Galit na tanong niya. Hindi siya dapat matakot dahil babae lang ito. Bago pa ito makasagot sa tanong niya, ay nakapana niya ang switch ng ilaw at binuksan niyon. Bumaha ang liwanag sa buong paligid. Bastard! Mangiyak-ngiyak na sabi nito habang ikinukurap-kurap ang mga mata. Hawak pa rin nito ang baril na nakatutok pa rin sa kanya. Wala siyang pakialam. Ngayon ay malinaw na niya nakikita ang mukha nito at sigurado siyang hindi pa niya ito nakikita kahit minsan sa buhay niya. Nakapusod ang buhok nito. Nagkukulay ginto ang balat nito dahil sa liwanag. Her dark eyes glared at him. Nakasuot ito ng itim na damit na maluwag dito. Mukhang galit na galit talaga ito. Kagat nito ang ibabang labi nito. A certain desire flooded through his veins because of that simple gesture of hers. Pilit na sinupil niya ang nararamdaman niya at itinutok ang buong atensyon sa sitwasyon kinasasangkutan niya sa kasalukuyan. Hindi iyon ang tamang oras para makaramdam siya ng atraksyon sa babaeng may hawak na baril na nakatutok sa kanya. Tinitigan niya ang mukha nito. Kailangan niya matanda ng itsura nito dahil sisiguruhin niya magbabayad dito kapag hinayaan siya nito makaligtas. Sino ka ba talaga, Cassie? At bakit gustong-gusto mo makuha ang kwintas? Hindi mo talaga ako nakikilala? Tumawa ito na mapakla. Oo nga naman. Ano nga bang aasahan ko sa isang tulad mong masamang tao? Pilit na hinahalukay niya sa isip kung saan niya maaring nakita o nakilala ang babaeng ito, ngunit hindi talaga niya maalala.
Akin ang hindi mo makukuha sa akin iyon. Kahit patayin mo pa ako ngayon. I would love to, sabi nito sa mapanganib na tinig. Ngunit, kailangan kong kwintas at makukuha ko iyon sa'yo sa kahit anong paraan. Lumunok si Cassandra upang alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Ang akala niya ay mamamatay na siya nang buksan ni Adriel Aquino ang ilaw. Kapag may nakita siyang kahit anong bakas ng awa o lungkot sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya, baka kung ano na magawa niya dito. Baka mawala ang lahat ng tapang niya at magtatakbo siya palayo sa lugar na iyon. Ngunit, kahit na anong bakas ng rekognisyon ay wala siya nakita sa mukha nito habang nakatingin ito sa kanya. Naramdaman niya ang pamilyar na sakit sa kanyang dibdib, sakit ng kaalamang hindi siya naaalala nito. Ang totoo ay siya ang nagbigay ng La Familia dito rito. Kasabay ng pagbibigay niya niyon ay ang pagbibigay niya ng kanyang puso dito. Hindi niya inaasahan ang mga sumunod na pangyayari pagkatapos niyon. Unti-unti itong lumayo sa kanya. Huli na nang malaman niya ang totoo. Kinuha nito sa kanyang kwintas at binago nito ang paniniwala niya mahal siya nito. Dahil ibinigay niya iyon sa isang demonyo na iniwan siyang luhaan. Ngayon ay nakatayo ito sa harap niya, looking so gorgeous in his tuxedo habang nakatingin sa kanya na parang isa lang siyang ipis na gusto nitong tapakan. At ang traidor niyang puso ay nasasaktan na naman. Gwapo pa rin ito kahit maraming taon na lumipas. Matangkad, matipuno ang pangangatawan, gaya ng mga kilala niyang artista. May pilat ito sa isang sulok ng mga labi, ngunit hindi yun nakabawas sa kagwapuhang taglay nito. Pagkos ay nakadagdag pa nga iyon. Kahit sinong babae ay hindi maiiwasang maakit dito. Parang ikaw, tanga, nasira ang buhay niya na umibig siya kay Adriel Aquino. Ang akala niya ay may pag-asa siyang maging masaya sa hinaharap, ngunit nagkamali siya. Ang tanga-tanga niya. Sino nga bang seryoso at magkakagusto sa isang mataba, mahiyain at pangit na babaeng katulad niya? Binalaan na siya noon na nakatatandang kapatid niyang si Lavinia, ngunit hindi siya nakinig sa kapatid niya. Inakala niya nagsaselos lang ito dahil siya pinagtuunan ng pansin ni Adriel. Tama nga kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Niloko lang siya ni Adriel. Lahat sila. Ngayon ay sinisisi niya ang sarili niya sa lahat na nangyari sa pamilya niya. Kasalanan niya kaya bumagsak ang Oropeza shipping. Kasalanan niya kung bakit namatay ang kanyang ama. Napilitang ibenta ang kanyang ina ang mga ari-arian upang mapambayad sa utang, at ngayon ay naninirahan na lang sila sa isang bahay na ayon dito ay hindi nararapat para sa isang katulad nito. At ang kapatid niya ay hindi siya kinakausap. Humigpit ang pagkakahawak niya sa baril. Bumalik ang tapang at determinasyon nararamdaman niya. Hindi mamamatay si Uncle Johnny. Ang matandang lalaki ang kumupkop sa kanya noong mga panahon na pariwara ang buhay niya. Marami siya natutuhan dito. Lahat ng alam nito tungkol sa pagpapatakbo ng isang jewelry shop ay tinuro din ito sa kanya. Ginabayan siya nito noong mga panahong gusto na niya mamatay at pakiramdam niya ay wala ng kwentang buhay niya. Pagkatapos ng pagtataksil na ginawa ni Adriel, inahirapan na siya magtiwala at magmahal muli. Si Tony, ang lalaking dapat ay pakakasalan niya, ay hindi nagawang pantayan ang epekto sa kanya ni Adriel. Ngunit, pilit niya isiniksik sa isip niya na marahil ay bata pa siya at sa paglipas ng taon ay malilimutan din niya ito. Getting pregnant was an accident. Ngunit nang malaman niyang buntis siya ay natuwa siya, at nang malaman iyon ng kasintahan ay iniwan din siya nito. Nang makunan siya ay si Uncle Johnny ang lang nasa tabi niya. Hindi siya iniwan nito kaya malaking utang na loob niya rito at mahal na mahal niya ito. Ang kwintas, Adriel. Wika niya sa matigas na tinig. Akin ang kwintas. Wala ritong hinahanap mo. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Dahil sa pagmamatigas nito, ay tinutok niya ang baril sa tapat na nasa pagitan ng mga hita nito. Walang thrill kung papatayin lang kita, sabi niya sa nanunuyong tinig. Siguro mas maganda kung alisan na lang kita na kakaya magpakapagpaligaya ng kahit sinong babae sa mundo. Hindi mo na may kakalat ang lahi mo. Iiling-iling na pumalatak pa siya pagkatapos sabihin iyon. Wala talaga siyang planong saktan nito. Tinatakot lang niya ito para mapilitan itong sumunod sa iniutos niya. Narinig niya ang pag-ungol nito.
Kung sino ka man, sisiguruhin kong pagsisisihan mo itong ginagawa mo. Hahanapin kita kahit saang sulok na mundo ka pa magtago. At kapag mangyari iyon, pagsisisihan mo na kilala mo pa ako. Matagal ko nang pinagsisihan yan. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang hinihingi ko. Kung gusto mo pang magkaroon ng mga anak. Naramdaman niya ang pait sa kanyang bibig habang sinasabi niya ang mga katagang iyon. Minsan sa buhay niya, ginusto rin niya iyon, ngunit nawala iyon sa kanya. Nagtatagis ang bagang nito habang nanilisik ang mga mata na katutok sa kanya. Maya-maya ay gumalaw ang mga kamay nito at dahan-dahang hinubad ang suot nitong kurbata. Nilaglag iyon sa sahig. Nanuyo ang kanyang lalamunan at nahigit niya ang kanyang hininga nang hubarin nito ang coat at long sleeve polo nito. Mabuti na lang at may suot pa itong puting t-shirt sa ilalim ng polo nito. Anong ginagawa mo, Aquino? Hindi itong tamang oras para sa kung ano mang tumatakbo sa maruming isip mo, malamig na sabi niya rito. Mula sa ilalim ng t-shirt nito ay inalabas nito ang isang kwintas. Hinubad nito iyon at iniit siya sa kanya. Mabuti na lang at nasa niya iyon. Napakunot noo siya ng isang susi makita niya nakapalawit sa kwintas. Anong gagawin ko rito? May isang malaking kahon sa ilalim ng kama. Nandoon ang kwintas na hinahanap mo. Ikaw ang kumuha nun para sa akin. Nakabit-balikat ito bago sumunod sa sinabi niya. Sumunod naman siya dito. Ilandi pa rin ang distansya niya rito. Hindi niya dapat pagkatiwalaan ito. Isa itong demonyo. Mapanganib ang mapalapit siya dito. Siguro nga, nandito ng lahat na hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. Ngunit, wala na siyang balak na magpakagaga pa ulit rito. She snorted. Wala na ang dating Cassandra na mahina. Ang Cassandra ngayon ay hindi nahahayaan pang may kahit na sino na manakit sa kanya. Nang buksan ni Adriel ang isang silid, ay nanatili siya sa pintuan. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Nahagip ng kanyang mga mata ang bucket of ice na may lamang champagne at 2 baso sa isang mesa na naroon habang maayos naman ang malaking kama na nasa gitna ng silid. Malamang na may inaasahan itong babae na darating doon. Hindi nga ba't palagi ito may inaasahang iba't ibang babae? Kailangan na niya makuha ang kailangan niya bago pa may makakita sa kanya roon. Bilisan mo, aniya, na makalapit na ito sa kama at may kung anong hinila mula sa ilalim niyon. Tumambad sa kanyang isang kahon na halatang antigo na. Ilapit mo yan sa akin at sumampa ka sa kama, utos niya. Sa pagkagulat niya, ay sinipa nito ang kahon palapit sa kanya. Pagkatapos ay hinarap siya. Umalis ka na. On the bed. Umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Alam niya tumatakbo sa isip nito, ngunit hindi niya pinansin iyon. Pinanlakihan lang niya ito ng mga mata. Nang maramdaman marahil nito na walang epekto sa kanyang ginagawa nito, ay walang imik na sumampa ito sa kama. Kailangan ba maghubad muna ako? Sarkastikong tanong nito sa kanya. Hindi niya ito pinansin at pinagmasdan lamang ito habang nakaupo sa kama at nakasandal sa headboard niyon. Lihim siyang napalunok. Itinaas nito ang 2 kamay at isinandal ang ulo roon kaya nalilis ang suot nito. Pakiramdam niya ay pinagpapawisan siya ng malamig dahil sa magandang tanawin na sa harap niya, ngunit nakapagpatatag siya. Hindi na siya muli magpapaakit dito. Ang hindi nito pagkakakilala sa kanya ay isang patunay na hindi ito nag-iinteresado sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dito at kinapa sa kanyang bulsang posas na dala niya. Kapag kuwan, ay ibinato niya iyon dito. Iposas mong sarili mo dyan. Kinuha nito ang posas. You really need to shoot me. Dahil ipinapangako kong hahanapin kita at gaganti ako sa lahat ng ginawa mo sa akin ngayon. Sabi nito bago pinusasan ng isang kamay nito. Ang isang bahagi ng posas ay ikinabit nito sa bedpost pagkatapos ay muli itong tumingin sa kanya. Pagbabayarin mo ito ng malaki kasi. Manahimik ka. Halos pasigaw na sabi niya. Ayaw kong saktan ka, Adriel. Pero mapipilitan ako kapag may hindi ako magugustuhan. Kung kunin mo na ang kailangan mo at umalis ka na, magpakalayo-layo ka sa lugar na hindi kita mahahanap. Sa nanginginig ng mga kamay ay inumpisahan niyang buksan ang lock ng kahon. Babalik ng lahat sa dati, oras na makuha niya La Familia. Gagaling na si Uncle Johnny at magpapatuloy ang pamamalakad nila sa maliit na negosyo nito kung saan nagtitinda sila ng mga alahas. Hindi siya dapat kabahan at matakot, ngunit hindi niya mapigilan. Paano kung mahanap siya ni Adriel?
Sa sandaling mahanap siya nito, sisiguruhin niyang wala ng kwintas at magagamot na si Uncle Johnny. Nakadama siya ng guilt, ngunit agad na iwinaksin niya iyon sa isip. Hindi niya dapat maramdaman iyon. Mayaman si Adriel. Makakukuha ito ng lahat ng bagay na gustuhin nito dahil sa yamang iyon. Lalong kumabog ang dibdib niya na makarinig ng ingay mula sa kung saan. "Darling, where are you?" Anang boses ng isang babae. Nataranta siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Kailangan na niya makaalis doon bago pa siya makita na kung sino mang babae doon. "Darling," tinignan niya si Adriel at inutusan nitong huwag lumikha ng anumang ingay. Sa pagkamangha niya ay sumunod ito. Binuhat niya ang kahon na sa pagkagulat niya ay hindi naman pala mabigat. Binuksan niya ang sliding door na papunta sa balcony at doon lumabas. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang makalabas ay ang malamig at maitim na mga mata ni Adriel Aquino. Awang-awa si Cassandra kay Uncle Johnny habang tinitignan niya ito na nakahiga sa kama at natutulog. Sa isang gilid ng kama ay nandoon ang pamangkin nitong si Gilier, ang naging katulong niya sa ginawa niyang panloob sa hotel room ni Adriel. Nakaramdam siya ng guilt dahil pati ito'y dinamay niya sa kalokohan niya. Huminga siya ng malalim. Gusto niyang sabihin kay Uncle Johnny ang tungkol sa alahas, ngunit alam niya mag-aalala ito sa kanya kapag nalaman nitong ginawa niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba tuwing maaalala niya ang itsura ni Adriel nang iwan niya ito sa loob ng silid nito na nakaposas. Hindi niya alam, ngunit parang nahihirapan siyang huminga tuwing naiisip niya ito sa ganoong ayos. Nang mabasa niya sa isang balita na dadalhin ni Adriel ang kwintas sa New York, wala siyang ibang naisip kundi ang muli makuha iyon mula rito. Ngunit ngayon nasa kanya ng La Familia ay nakakaramdam siya ng kakaiba. Parang may mali. Ito naman ang kumuha niyon sa kanya, kaya natural lang na hangarin niyang maibalik iyon sa kanya. Pero hindi pa rin maalas sa isip niya na binawi niya iyon sa maling paraan. Maari naman niyang tawagan na lang si Adriel at kausapin na isauli sa kanyang kwintas, ngunit hindi niya ginawa. Hindi siya maari magsayang ng oras. Naghain ng petisyon ng kanyang kapatid at ina upang maibalik sa mga itong kwintas. Kapag nanalo ang mga ito, ay wala siya makukuha ni isang sentimo mula sa mga ito. Kailangan niya ng malaking pera upang maipagamot si Uncle Johnny. Mas importante sa kanyang matanda kumpara sa kung ano pa mang ginto at diamante. Gagawin niyang lahat, gumaling lamang ito sa sakit nitong cancer. Kahit anong paraan, papatulan niya makuha lang niya ang perang kailangan niya para sa treatment nito. Kung kinakailangan magmakaawa siya sa kanyang ina na bigyan siya ng pera ay gagawin niya. Kahit na alam niya imposibleng bigyan siya nito ni isang kusing, lalo na at sinisisi siya nito sa pagkawala ng lahat ng yaman nito. Ayon pa rito, siya ang dahilan kung bakit naging mahirap ito ngayon kahit na kung tutuusin ay marami pa rin naman itong pera. "Tawagin mo ko kapag nagising siya," aniya kay Gilier. Nang tumango ito ay lumabas na siya ng silid na iyon at nagpunta sa shop na pag-aari ng mga ito. Salamat na rin sa Diyos at nariyan si Gilier upang makapalitan niya sa pag-aalaga kay Uncle Johnny. Palitan sila sa pagtingin sa matanda at sa shop. Bawat sentimong kinikita nila ngayon ay importante sa kanila. Naisip niya si Gilier. Kung magturingan silang dalawa, ay higit pa sa magkaibigan. Kaedad lang niya ito at marami na naging karelasyon. Wala nga lang itong sineseryoso kahit isa sa mga iyon. Ngunit hindi niya mapilit ang kanyang sarili na magustuhan ito maliban sa pagiging kaibigan kahit na kung minsan ay nakakaramdam siya ng kalungkutan. Biglang pumasok sa isip niya ang itsura ni Adriel habang sinisilid nito ang kamay sa loob ng t-shirt nito upang makuha ang kwintas nito. Kakaibang init ang biglang lumukop sa kanya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi iyon ang tamang oras upang isipin niya ang isang tulad ni Adriel Aquino. Kailangan na niya mailabas ang La Familia. Nanikip ang kanyang dibdib. Ngayon ka pa ba makokonsensya? Malayo nang narating mo at wala nang lugar para magsisi pa, sabi niya sa isip. Makulimlim ang kalangitan nang buksan niyang shop. Nag-uumpisa na ang panahon ng tag-ulan. Huminga siya ng malalim. Bigla niyang naalala noong mga panahong buo pang pamilya niya. Dati, hindi niya naiisip
ang buhay na mayroon siya noong mga panahong kasama pa niya ang mga magulang at kapatid niya hanggang sa muling dumating si Adriel sa buhay niya. Ito ang dahilan kung bakit bumabalik sa isip niya ang nakaraan. Noong 18 taong gulang pa lang siya, nangarap siya ng isang masayang buhay kasama ito, ngunit sinira nito mga pangarap niya. Nagpunta siya sa bahagi ng shop kung saan naroon ang nagsisilbing pahingahan nila. Nagtimpla siya ng kape upang mainitan ang kanyang sikmura. Narinig niya ang tunog ng wind chime, indikasyon na mayroon silang customer. Nagpaskil siya ng matamis na ngiti sa mga labi at naglakad pabalik sa loob ng shop. Isang matangkad na lalaki ang nakita niya nakayuko at tinitignan ng isang estante. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi niya mabisitahan ang tsura nito. 2 lalaki pang nakita niya nakahalukip-kip sa labas ng shop. Kinabahan siya. Sino mga ito? Anong kailangan nito sa kanila? Magnanakaw ba mga ito? Naglakad siya papunta sa counter. Tahimik na inilapag niya ang tasa sa isang gilid at kinapa ang maliit na baril sa ilalim ng counter. Matagal na mula nang manakawan ng shop. Naalala niya kung paano siya ginulpe ng mga taong nanloob sa kanila. Hindi birong takot ang naramdaman niya para sa bata na sa sinapupunan niya. Mula noon, ay natuto na siya maging malakas at ipagtanggol ang sarili mula sa mga taong magtatangkang umapi at gumawa ng masama sa kanila. Kung ako sa'yo, hindi ko na itutuloy ang kung anumang binabala ko, anang boses ng isang lalaki. Nahigit niya kanyang hininga nang humarap ito sa kanya. Nasalubong niya ang malamig na pares ng mga mata nito. Magandang araw, Cassie, or should I say, Cassandra? Matamang tinignan ni Adriel ang babaeng nakatayo, hindi kalayuan sa kinatatayuan niya. No wonder he didn't recognize her. Wala na ang dating babaeng sweet at mahiyaing kilala niya. Isang malamig at matapang na babae na ang kaharap niya ngayon. Iwanaksi niya sa isip ang nabasa niyang takot at pag-aalinlangan sa mga mata nito. Hindi na siya muli magpapalinlang dito. Minsan na siya nalinlang ni Cassandra Oropeza. Ang akala niya ay kailangan niya itong protektahan at iligtas mula sa panganib, ngunit nagkamali siya. Muli niya iyong napatunayan, ilang oras pa lang ang nakakalipas. He hated her. Ninakaw nito sa kanyang La Familia at ginawa nito miserable ang buhay niya. Tuwing naaalala niya ang masaklap na nangyari sa kanya sa nakaraan, ay hindi niya mapigilang mapuno ng galit ang kanyang buong sistema. Matagal na iyon nangyari, ngunit hindi pa rin niya nakakalimutan kung paano siya tinali sa isang kama habang walang awang hinihinga ng mga impormasyon, hindi naman niya alam. Siguro nga ay hindi kasalanan ni Cassandra ang ginawa ng mga taong iyon sa kanya, ngunit ito pa rin ang dahilan ng kanyang paghihirap sa nagdaang taon. At wala siyang planong patakasin ito ngayon. He would make her pay this time. Sabay silang napalingon ng babae sa hagdan na makarinig sila ng mga yabag mula roon. Isang lalaking bumungad sa kanila. Masama ang tingin nito sa kanya. Kung makatingin ito, ay amin mo tinatakot siya upang marahil tumalilis na siya ng takbo. Huwag, Gilier, ani Cassandra sa lalaki. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga ito. May kakaiba sa paraan ng tinignan ng mga ito. Baliwala lang naman iyon sa kanya. Ngunit, Adriel, tawag sa kanya ni Cassandra. Sabihin mo sa kanya kung sino ako, Cassandra, kung ano ako sa buhay mo. Na mula magkabilang pisngi nito, ngunit agad ding tumigas ang anyo nito. How dare you? You are nothing to me. Asik nito sa kanya. Hindi iyan ang natatandaan kong sinabi mo nung araw na ipinangako mong mamahalin mo ako habang buhay. Panunuya niya. Hindi man lang ito nag-abalang tignan ang lalaki nagngangalang Gilier. Mukhang maraming alam ang lalaki tungkol sa kung anong relasyon mayroon sila ni Cassandra. Hanggang sana naikwento nito sa lalaking iyon upang mapapayag nitong tumulong sa pagkuha ng kwinta sa kanya. Dahil kahit hindi aminin ng mga ito, alam niya si Gilier ang kasama ni Cassandra na nagdaang gabi. Wala nang bisang kasal natin, Adriel. Iniwan mo ko, hindi ba? Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Marami na nagbago dito sa panlabas na anyo. Kahit na maluwag na sweatshirt at simpleng pantalon lang suot nito, ay hindi may kakailang magandang hubog na katawan nito. Wala nang imahe ng matabang dalagita na kilala niya at pinakasalan niya noon. Ang dating blonde na buhok nito ay kulay ginto na. Ang mga mata nito ay kulay tsokolate at ang mga labi ay animo inaanyayahan siyang tikman ang mga iyon. Nagulat siya sa naging reaksyon ng katawan niya.
Ngunit agad ay pinigilan niya ang sarili. Nang tingnan niya ito sa mga mata, ay namangha siya sa pagkamuhing nabasa niya roon. Kung kinamumuhian siya nito ngayon, tignan lang niya kung hindi siya lalong kamuhian nito pagkatapos ng paghihiganting gagawin niya rito sa mga susunod na araw. Kung ako sa'yo, ibigay mo na sa akin ang kwintas. Love, aning idiniin pang endearment na ginamit niya rito. Tinaasan siya nito ng isang kilay habang nakataas noong sinalubong ang tingin niya. Paano mo ko nahanap? He smirked. Ano ang akala mo sa akin? Tanga? Ang akala mo ba hindi ko inaasahan na mga ganitong pangyayari? May GPS na nakakabit sa kwintas. Pagbibigay alam niya rito. Pumikit ito na mariin bago muli nagmulat at tumingin sa kanya. Akin yon, Adriel. Ninakaw mo lang sa akin ang kwintas ng unang gabi natin bilang mag-asawa. Ibinigay mo yun sa akin at hindi ko ninakaw. Kung alam ko lang na iiwan mo ko, hindi ko na sana ibinigay yun sa'yo. Pumalatak siya. Oo nga pala, inisip mo ba na mabibili ako ng daddy mo dahil ang ginusto mo? You're disgusting. Nagkibit balikat lang siya. Unti-unti na naman siya nakaramdam ng galit dahil ang totoo ay pumayag siyang bilhin sa matandang kwintas dahil gusto niyang maibalik iyon sa pamilya niya kahit na wala naman talaga siyang pera. Ngunit, tuso si Bernardo Oropeza, ibinigay nitong La Familia sa bunso nitong anak. Ang akala niya ay ayos lang na mapalapit siya kay Cassandra dahil mabait naman ito. Oo nga, at hindi ito kasing ganda na nakatatanda nitong kapatid. Ngunit alam niya sa paglipas ng taon ay magiging napakagandang suwa ng isang ugly duckling. Hanggang sasabihin sa kanya ng ama nito na makukuha lang niya ang kwintas at malilipat sa pangalan niya ang pamamahala ng Aquino Industries kung pakakasalan niya si Cassandra. Noon tumimo sa isip niya na isang laro lang ang lahat. Isang Oropeza si Cassandra at hindi na iibang ugali nito sa mga kapamilya nito. Lahat ng gusto nito ay makukuha nito katulad ng ina at kapatid nito. Hindi ganyan tingin mo sa akin na magdesisyon kang pakasalan ako. Huminga siya ng malalim. Tigilan na natin to. Ibabalik mo sa akin ang kinuha mo o ipasisira ko sa mga tauhan ko itong pinakamamahal mong shop. Akin yon, giit nito sa mahinang tinig. Huminga ito ng malalim bago muli nagsalita. Hindi ko yun ibibigay sa'yo, ngunit pwede ko ibenta sa'yo sa tamang presyo. Hindi alam ni Cassandra kung pang ilang beses na niyang pinanggigilan ng seatbelt na nakasuot sa kanya. Nasa loob siya ng sasakyan ni Adriel at dahil hindi niya ito mahawakan, ang pobrang seatbelt na lang ang pinagdiskitahan niya. Hindi naman talaga niya inaasahan na papatulan ito ang sinabi niya at lalong hindi siya naniniwala nang sabihin nito na ipapahulog nito sa mga tuuhan nito ang buong lugar para hanapin ang kwintas. Nag-uumpisa na pumatak ang mga luha niya. Manlalaban sana si Gilier, ngunit tinutukan ito ng baril ng isa sa mga tauhan ni Adriel. Kaya wala na ito nagawa kundi tumingin na lang sa ginagawa ng mga lalaki sa buong lugar. Sana lang ay hindi magising ang natutulog na si Uncle Johnny dahil sa mga ingay at kalabog na likha na pagbagsak ng mga drawer. Paano ng mga ito kapag nawala siya? Sino mag-aalaga kay Uncle Johnny? Hindi naman pwedeng si Guerrier lang ang gumawa ng lahat. Hindi nito kayang alagaan ang tiyuhin nito at patakbuhin ng shop na nag-iisa. Kinagat niya ang ibabang labi niya at ikinuyom ang kamay upang pigilan ang patuloy na pagdaloy ng mga luha niya. Umiyak ka man lang ba noon naghiwalay tayo, Cassandra? Hindi ako umiyak, kaila niya, at lalong hindi ako iiyak ng dahil lang sa'yo. Ngunit alam niya hindi ito maniniwala dahil basa ng kanyang mga pisngi. Tumingin siya sa paligid. Saan mo ko dadalhin? Tanong niya. Sa Buenos Aires. What? Hindi mo ko pwedeng ilayo rito. Dito ako nakatira at may mga tao nangangailangan. Binalaan na kita. Nasa tinig nito na natutuwa ito sa nangyayari sa kanila ng mga sandaling iyon. Hindi totoong lahat ng ito. Maniwala ka na, Cassie. Itigil mo ng laro mo, Adriel, at huwag mo akong tatawagin, Cassie. Nanggigigil na asik niya dito. Bakit? Palayo ba yun sa'yo ni Gilier? Nanunuyang tanong nito. Niyakap niya ang sarili. Hindi na niya alam kung ano pang gagawin niya. She felt helpless. Nagbago na nga ito. Hindi na itong dating Adriel na mabait at malambing sa kanya. Ngunit isang palabas lamang ang lahat, hindi ba? Sa buong durasyon na kasal nila, hindi man lang niya naranasan ang mahalikan nito bukod sa paghalik sa pisngi na matapos ang seremonya. Kailangan ko nang bumalik, Adriel. Pagmamakaawa niya, sana lang ipakinggan siya nito.
Kailangan ako ni Uncle Johnny. Ah, the shop owner. Is he also your lover? Galit na bumaling siya rito. Johnny Miller is already 75 years old for Pete's sake. Simple impormasyon lang iyon. Hindi mo alam? Hindi niya napigilan ang hikping nakataka sa kanyang bibig dahil parang baliwala lang dito ang mga sinabi niya. Kilala kita, Cassandra. Hindi mo na ako maloloko gaya ng dati. Sinasabi mong may sakit ang Johnny na iyon para magpaawa sa akin. How pathetic. Nagmamakaawa ko sa'yo. Kailangan niya ng tulong. Sasama ko sa'yo kung gusto mo. Pipirmahan ko mga papeles na nagsasabing ibinigay ko na sa'yo ang kwintas. Basta tulungan mo lang siya. May mas magandang ideya akong naiisip. Anito, saglit siyang pinasadahan nito ng tingin. Bigla siyang kinabahan sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, ngunit hindi niya iyon ipinahalata dito. Kahit ano, sasama ka sa akin sa Buenos Aires. Sasama ko sa'yo, sagot agad niya. Kailangan pa ba natin ng kasulatan na magpapatuloy na kusa akong sumama sa'yo? May mas gusto akong gawin kaysa gumawa ng simpleng kasulatan lang. Magpapakasal ulit tayo. Pero sa pagkakataong ito, totoong kasal na mangyayari, sabi nito sa kaswal na boses. Ilang minuto munang lumipas bago tumino sa isip niyang sinabi nito. Nanlalaki ang mga matang bumaling siya dito. Hindi ko gagawin yung sinasabi mo. Iyan ang gusto ko. Pinilit niyang kalmahin ang kanyang sarili. Pinaglalaroan siya nito. Sa lahat ng pwede nitong ipagawa sa kanya, bakit ang muling magpakasal silang napili nito? At totoong kasal pa. Plano talaga nitong gawing miserable ang buhay niya. Ngunit naisip din niya, bakit ito gustuhin magpakasal sa kanya? Hindi naman siya nito gusto, hindi ba? Alam ba nito tungkol sa kanyang ex-fiancé? Ang tungkol sa pagkawala ng kanyang anak? Iyon bang paraan nito para pahirapan siya? Was he serious about marrying and bedding her? Hindi mo ko gusto, Adriel. Hindi pwede. Hindi naman panghabang buhay eh. Kailangan lang natin maging legal na mag-asawa hanggang sa tumigil at magsawa ang pamilya ninyo sa pag-angkin sa kung anong dapat sa pamilya ko. Hanggang kailan tatagal to? Alam niyang halata na sa boses niya ang pagsuko, ngunit wala na siya magagawa. Maybe 3 or 6 months? Nagulat siya. Ganun katagal? Nagkabit-balikat lang ito. Sasama ko sa'yo. Mananatili ako sa Buenos Aires ng 3 hanggang 6 na buwan. Pipirma ako ng mga dokumentong kailangan mo. Basta tulungan mo lang si Uncle Johnny. Pero hindi ako magpapakasal sa'yo. Walang rason para gawin natin yun. Mayroon. There are so many reasons, Cassandra. Bawat salita nito ay tumatago sa sistema niya. Sa oras na magpakasal tayo, mawawala lahat ng mga tanong tungkol sa totoong may-ari ng kwintas. Matatahimik ng lahat at wala nang pwedeng umangkit sa La Familia kung hindi ako lang. Paano ko malalaman kung tutupad ka sa pangako mo? I'll put it in writing. Paano pa siya tatanggi? Wala naman itong iniwang choice sa kanya. Ipagkakait pa ba niya sa matandang kumukup sa kanya ang tulong na pwede nitong makuha? Magpapakasalo ko sa'yo, ngunit sa pangalan lang, aniya sa malamig na tinig. Pwede mo ipagpatuloy ang mga normal mong ginagawa. Pagkatapos ng lahat ng ito, ay magdi-divorce na tayo at kalilimutan ng isa't isa. Hinawakan nitong isang kamay niya at dinala iyon sa bibig nito. Pakiramdam niya ay may kuryente dumali sa ugat niya mula dito. Huwag mo kong hawakan, galit na bulalas niya. Sabay bawi ng kamay niya. His smile became evil. Hindi ako makikipagkita sa ibang babae. Magiging tapat ako sa iyo habang kasal tayo. Talagang pinarurusahan siya nito. Hindi naman talaga siya nito gusto. Sa muling pagbubuklod ng Oropez at Aquino, mawawala ng mga katanungan tungkol sa kung sino nagmamay-ari ng La Familia. Mapupunta sa pamilya nitong lahat ng karapatan sa alahas. Baka kapag nangyari yun, mawala na rin ito ng ganang parusahan siya. Baka sa wakas, ay maawa ito sa kanya at palayain siya nito. Kailangan ko muna makita ang kontrata bago ako sumama sa iyo. Kinuha nito ang cellphone nito sa bulsa ng pantalon at nagpipindot. Saglit na nakipag-usap ito sa kung sino bago basta na lang inalapag ang cellphone sa dashboard ng kotse. The contract will be ready when we arrive there. Gusto ko makita ang kontrata bago ko umalis ng Pilipinas. Pagmamatigas niya. Too bad, our flight has been scheduled. Pwede namang ipagpaliban yan. Pamimilit niya. Hindi pwede. Wika nito sa matigas na boses. Madilim na rin ang mukha nito. You can't force me. Kung kinakailangan buhatin kita, gagawin ko para lang hindi maudlot ang flight na ito. Sisigo ako hanggang sa at hayaang mamatay pinakamamahal mo, Uncle Johnny? I think not.
I hate you, pabulong na sabi niya. Nag-umpisa na namang bumalong ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nang muli ito magsalita, ay mahinahon ang boses nito. I guess, we understand each other now. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tanggap na niyang ibinanta niya ang kanyang sarili sa isang demonyo. 10 oras, inabot ang biyahe ni Cassandra at Adriel hanggang Buenos Aires. Wala pa siyang matinong tulog mula ng gabing pasukin nilang hotel room ni Adriel, kaya siguro nakararamdam na siya ng panghihina. Habang pababa ng eroplanong sinakyan nila, ay hindi sinasadyang nawalan siya ng balanse. Mabuti na lang at nasalo siya ni Adriel bago pa man siya tuluyang sumubsob sa sahig. Ipinalibot nitong isang braso sa kanyang baywang habang ang isang kamay nito ay nakaalalay sa isang braso niya. Inakay siya nito hanggang sa makababa sila ng eroplano. Isang itim na Mercedes ang naghihintay sa kanila. Tahimik na sumakay siya roon. Sumiksik siya sa dulo ng sasakyan upang malayo siya sa lalaking kasama niya. Mukhang hindi naman ito na-offend sa ginawa niya dahil baliwalang sumakay ito roon. Agad din nilabas nito ang cellphone nito at tinawagan na kung sino habang papunta sila sa malamang ay bahay nito. Inabala na lamang niya ang sarili sa pagtingin sa mga dinaraanan nila habang sinusubukang intindihin ang mga sinasabi ni Adriel sa kausap nito. Marunong magsalita at makaintindi ng French, German at kaunting Latin, ngunit hindi ang Spanish. Kaya naman agad din siya nagsawa sa pakikinig sa pagsasalita nito. Nang matapos ito sa pakikipag-usap, ay naging sobrang tahimik na sa loob ng sasakyan. Isa sa mga nakakuha ng atensyon niya ay ang monumento na ayon kay Adriel ay tinatawag na El Obelisco na itinayo para sa pagdiriwang ng ika-400 taong anibersaryo ng syudad na iyon. Madalas na may nagaganap ng mga concert dito, imporma nito sa kanya. Ibinalik niya ang tingin sa monumento. Maraming ang tao sa halos buong lugar. May nakita pa siya magkapareha na sumasayaw ng tango. Sa kabila ng nararamdaman niyang pagod, ay na-excite siya sa mga nakikita niya sa paligid. Naalala niya ang mag-out of country trip nila na kanyang ina at nakatatandang kapatid. Madalis silang magpunta sa Paris at Rome, ngunit kahit minsan ay hindi pa nila nasusubukang pumunta sa South America. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalapad na daan, namamanghang sabi niya. Ito ang tinatawag na Avenida de Julio, ang pinakamalapad na daan sa buong mundo. There are 12 lines of traffic. Napansin nga niya na mabilis ang ilan sa pagpapatakbo ng sasakyan sa mga ito. Hindi ba uso ang traffic sa bansang iyon? Palagi kasi nagmamadali ang mga tao dito sa kung saan man sila pupunta. Dagdag pa nito. Tayo, malayo pa ba tayo sa pupuntahan natin? Tanong niya. Gustong-gusto na ng katawan niyang humiga sa malambot na kama at matulog sa mga susunod na oras. Malapit na tayo. Sa Recoleta ang bahay namin, sagot nito. Ang akala ko ba, sa Buenos Aires tayo pupunta? Saan ba talaga siya balak dalhin ito? Dahil ba sa sobrang pagod na nararamdaman niya, ay hindi niya namalay lumagpas sa sila sa dapat ay pupuntahan nila? Isang baryo, ang Recoleta. Doon kay lumaki? Curious sa tanong niya. Mariay naglapat ang mga labi nito sa lalong ipinagtaka niya. Doon ako dinala para tumira sa mga kamag-anak ko pagkatapos kunin ang mga magulang ko. Kunin? Mahabang storya. Huwag kang maraming tanong. To make a long story short, nakuha kong muli ang bahay na talagang sa amin. Tahimik na uli sila naglakbay ng mga sumunod na sandali. Napaisip siya sa sinabi nito. Kinuha ang mga magulang nito. Natigil lang siya sa pag-iisip nang sa wakas ay marating na nila ang kanilang destinasyon. Isang unipormadong lalaki ang sumalubong sa kanila na makababa sila ng sasakyan. Magandang araw, Senyorito Aquino. Maligayang pagbabalik po. Manggaling na pagbati nito kay Adriel. Salamat, Juan. It's nice to be home. Nang may ilang mga lalaki lumapit sa sasakyan at sinimulang ibaba ang mga bagahe nila, ay iginaya na siya ni Adriel papasok sa magarang bahay. Bigla siya nakaramdam ng paniliit na mapagmasdan ang kabuuan ng mansyon. Matagal na panahon na mula nang huli siya makatungtong sa ganoong klase ng bahay. Makatatagal ba siya sa bahay na yon? Bigla ay parang gusto niya magsisi na sumama pa siya kay Adriel. Paano kung malaking inasahan nito sa kanya? Paano kung ipahiya niya ito? Kung ngayon pa nga lang, ay parang gusto na niyang kumaripas ng takbo palayo roon. Paano pa kaya sa mga susunod na araw? Iniisip pa lang niya na titira siya roon ng 3-6 hanggang 6 na buwan ay para nanghihina na siya.
Napasiklot siya na naramdaman niya ang kamay ni Adriel na humawak sa kanyang kamay. Inangat nito iyon at dinala sa mga labi nito. 6 milyong boltahe ng kuryente ang nanulay sa katawan niya dahil sa pagdikit ng mga labi nito sa kanyang balat. Ano bang ginagawa niya? Nagtaka siya na makita ang pinaghalong init at pagkamuhi sa mga mata nito na magsalubong niya ang tingin nito. Ano kayang iniisip ito ngayon? At bakit ganoon ang naging reaksyon ng katawan niya? Her body felt like it wanted more than the kiss Adriel gave her. Magpahinga ka na. Sa Trinidad na maghahatid sa iyo sa silid na gagamitin mo. Malambing na sabi nito sa kanya. Tiningnan niya ang isang unipormadong kawaksi na lumapit sa kanya. Minitian niya ito ng alanganin bago muling binalingan si Adriel. Ayaw niya masanay na naman sa kakaibang kabait na ipapakita nito sa kanya, lalo na sa mga paglalambing nito. Kailangan niyang protektahan ang sarili niya mula sa demonyong kasama niya. Huminga siya ng malalim. Ano nga bang napasukan niyang iyon? Hindi na niya alam ang gagawin. Biglang sumagi sa isip niya ang nangihinang mukha ni Uncle Johnny. Ginagawa niyang lahat ng iyon para sa taong pinagkakautangan niya ng loob. Sa halip na sagutin ito, ay tinalikuran na lang niya ito. Ngunit nang ihakbang niya ang isang paa, ay bumaway siya. Siguro, ay masyado na talaga siyang pagod. Marahil, ay nakadagdag din doon ang takot at hirap na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Sa isang iglap, ay nasa mga bisig na siya ni Adriel. Napasubsob siya sa malapad na dibdib nito. Please, ayos lang ako. Pagod lang siguro ako. Aniya rito habang sinusubukan niyang ilayo ang sarili niya mula sa katawan nito. Ngunit lalo pa siyang hinapit ito palapit dito. At bago pa siya makaangal ulit, ay pinangkuna siya nito. Dumagundong ang boses nito sa buong kabahayan na utusan nito ang pobreng kawaksin na ayusin ang kanyang silid bago ito naglakad paakyat sa itaas. Hindi na lang siya umimik. Nang ikasal sila noong 18 taong gulang pa lang siya, ipinangarap niya na mangyaring ganoon sa kanila. Napapangkuhin siya nito hanggang madala siya sa kanilang silid. He would whisper sweet nothings to her. He would kiss her and make love to her all night. Ngunit hindi na niya ang dating Cassandra na mahina at baliw rito. Iba na siya ngayon. Malakas na siya at hindi na siya magpapa-apekto rito. Hindi na siya dapat naapektuhan ng pagkakalapit nila. It had been 4 long years since she got this close to a man. Na makarating sila sa silid na ookupahin niya, ay ibinaba siya ni Adriel sa isang city at tumayo sa harap niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata dahil nakaramdam siya ng relief at disappointment dahil malayo na siya rito. Kung buntis ka, sabihin mo na sa akin ngayon pa lang. Napasinghap at nanlaki ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Ilang segundo niya kinalmang sarili sa halo-halong emosyon na darama niya dahil sa akusasyon nito. Hindi ako buntis, pagod lang ako. At kailangan ko na magpahinga, malamig na sabi niya dito. Hindi tayo nakasisiguro. Magpapacheck up ka para masiguro natin hindi ka nga buntis. Nagtagis ang mga bagang niya. Mariing ipinikit niya ang kanyang mga mata. Gusto niyang isigaw rito na wala itong karapatang panghimasukan ang pribado niyang buhay. Hindi nito alam kung anong pinagdaanan niya. Ngunit nagpigil siya. Hindi yun ang oras para isipin niya ang sarili niya. Ipacheck up mo ako kung gusto mo. Wala akong pakialam. Nanginginig ka, puna nito. Nang mag-angat siya ng tingin, ay nakatingin nito na mataman sa kanya. Lumabas ka na, he gritted his teeth. Mukhang ginalit na naman niya ito. Ngunit ito naman ang nauna, kaya wala siyang dapat ikatakot. Maya-maya ay bumaba ang mukha nito sa mukha niya hanggang sa magkatapat na ang mga iyon. Pagbibigyan kita ngayong gabi, Cassandra. Isipin mo ng lalaki mo hanggang gusto mo. Ngunit iba na mga mangyayari bukas. Aakto kang masaya sa piling ko, sa ayaw at sa gusto mo. Tumawid ito ng tayo. Walang lingon likod na naglakad ito palabas ng kanilang silid. Ilang minuto lang ang lumipas ay pumasok na si Trinidad sa kanyang silid. Inayos ito ang paliguan niya. Wala nagawa ang pagpoprotesta niya dahil trabaho raw nito ang pagsilbihan siya kaya hinalaan na lang niya ito. Wala sa plano niya ang maligo ng mga sandaling iyon. Ngunit nang maamoy niya ang mabangong aroma ng tubig, ay pinagbigyan na niya ang sarili niyang mag-relax kahit kaunti. Marahil sa pamamagitan ng pagliligo niya, ay maaalis ang kakaibang nararamdaman niya para sa lalaking kanina lang ay kasama niya sa silid na iyon. Because they're worth doing. Just like learning Spanish, for as long as you're here, it's worth doing.
Think of it as an adventure. Hindi ako mahilig sa adventure. I like everything the way I expected it to be, and I like my life as it is. Yes, I remember you were once a scared little rabbit. Ramdam niya ang pamumula ng mga pisngi niya dahil sa sinabi nito. I was shy, umismate ito. Huwag ka na magpanggap, luma na iyang dahilan mo eh. Hindi ako nagpapanggap lang, tanggap ko kung ano ako. Huwag mo akong hinuhusgahan, Adriel. Tiningnan lang siya nito, ngunit hindi ito nagsalita. Ipinamulsa nito mga kamay. Kailan ka pa nagkaroon ng tattoo? Tanong niya. Hindi ko gusto magkaroon niyan, ngunit kailangan. Kailangan yan para mapatunay na tapat ako. Tapat saan? Hindi mo gugustuhin malaman. Malay mo naman sa iniisip ko, kaya ako nga itinatanong eh. Papilosopong sagot niya. May kinalaman ba yan sa masasamang panaginip mo? Ang inasahan niya magiging reaksyon nito ay hindi niya nakita. Kasual na naglakad ito palapit sa kanya at itinaas ang baba niya. Nice try, Cassandra. Maghanda ka na para sa Spanish lesson mo. Hinahayaan mo ba yan dyan dahil sa isang alaala? Pwede mo naman kasi ipatanggal yan. Ibinaba nitong kamay, tinignan siya. It's none of your business. Saglit na nakipaglaban siya ng titigan dito bago niya napagpasyahang sumuko. Muli niyang tinignan ang kalendaryong hawak niya. Hindi ko naman kailangan matuto ng tango. Itong pambansang sayaw ng Argentina at ang two-stepping country music ay sikat sa Amerika. Hindi mo man lang ipinagkakaabalahang matutuhan iyon nung kasal pa tayo. Hindi naman national dance and two-stepping a country music at half American lang. Biglang kumunot ang noon nito na tila may naaalala. Come to think of it, hindi pa kita nakitang sumayaw sa buong durasyon na nakilala kita. Hindi nga kasi ako mahilig sumayaw. Hindi iyon totoo, ngunit mula na magbalik klase sila noon na kanyang kapatid ay hindi na niya sinubukang mag-aral pa kung paano magsayaw. Masyado siyang mataba noon para magawa ang mga dapat nilang gawin, hindi katulad ni Lavinia na kayang-kayang gawin ng iyon. Huwag ka mag-alala, matututo ka na ngayon. Isa yan sa mga kailangan mong gawin bilang asawa ko. Asawa ko? Paulit-ulit na umalingaw iyon sa kanyang tenga. Wala naman siya ibang pagpipilian kundi sundin ang lahat ng pinapagawa nito. Ngunit kailangan niya makasiguro sa isang bagay. I don't remember this ever being a requirement before. Gagawin kong lahat ng ito kung may pakikita mo na sa akin ang kontrata. The contract will arrive soon at hindi ko natatandaan na banggit ako ng kahit ano tungkol sa kasal natin noon. Nasa boses at anyo nito ang pinipigil ang galit. Nagkibit-balikat na lang siya. That's not my fault, isn't it? I was nice to you, and you thought that gave you the right to have me for your own? He swore in Spanish. Sinabihin mo ang daddy mo na bilhin ako. Huwag ka na magpanggap na wala kang alam. Umakyat yata sa ulo niya ang dugo niya sa galit. Sawang-sawa na siya sinasalong lahat ng sisa sa mga nangyari noon, gayong wala naman talaga siyang kasalanan. Or were you nice to me, Adriel? Dahil ba sigurado kang papakasalan kita? Dahil alam mong gusto kita, ang pagkakataong iyon para mapasa iyon la familia. Anong karapatan mong baliktarin ako? Isa kang Oropeza. You are a spoiled brat. You wanted me, and no one can stop you. I was so stupid to fall for your act. Dinuro niya ito sa dibdib. Walang dahilan para maging mabait ka sa akin noon. Hindi naman ako attractive. I am not capable of attracting a busboy's attention, much less yours. Alam ko naging mabait ka lang sa akin noon para mahulog ang loob ko sa'yo. Hindi mo naman hawak ang La Familia na una kita makilala. Nasa daddy mo yun. Pero naging mabait pa rin ako sa'yo. I was nice to you because I felt sorry for you. Nasaktan siya sa sinabi nito kahit na dapat ay inaasahan na niya iyon. Tumalikod siya rito at pilit na kinalma ang sarili. Kinagat niya ibabang labi niya para pigilin iyon sa panginginig bago siya muling humarap dito. Marami kang dapat nakaawaan sa akin, alam ko yun. For the extra pounds of it. Weight is not important. Tumawa siya ng malakas. Oo nga naman. Dahil iyong ibang mga babae nagdaan sa buhay mo ay nagtataglay ng magagandang katawan na hindi kahihiya ng kahit na sinong lalaki. Huwag kang mag-alala, Adriel. Pipigilan kong sarili ko sa pagkain ng marami para hindi ka mapahiya sa ibang tao. Ang timbang ng babae ay importante lang para sa kanila. Kung komportable ka naman sa sarili mo, then weight is not an issue. God, you're a hypocrite. Galit na asik niya dito. You never even kissed me before because I disgusted you. I never kissed you because I was mad at you. Muli itong lumapit sa kanya.
Galit pa rin ako, pero dapat hinalikan na kita. Dapat ay tinanggap ko ng lahat ng inialay mo. Napaatras siya dahil sa apoy na nakita niya sa mga mata nito. Hinamon niya ito at alam niyang wala itong plano magpatalo sa kanya. Hindi ko alam kung anong pinaplano mo, pero sinasabi ko sa iyo, wag na wag mo akong hahalikan. Huli ng lahat para dyan. It's never too late, he said before lowering his head towards her. Sinubukan kumalas ni Cassandra mula kay Adriel, ngunit parang kumakalas siya sa isang metal na nakapulupot sa kanya. One hand was on her back, pressing her against his hard body, while the other hand angled her head to give him better access. His tongue plunged between her lips. Ang balak niya ay huwag gantihan ng halik na ibinibigay nito sa kanya. Ngunit ang traidor na katawan niya ay ibang gustong gawin. Being kissed by Adriel was heaven. Pakiramdam niya ay makakalimutan niyang lahat, maging ang kanyang pangalan dahil lang sa halik na iyon. Minsan na niyang pinangarap na mahalikan ng isang Adriel Aquino, isang batang babaeng nangarap na mahalin at alagaan ng lalaking mahal niya. She had dreamt of him kissing her so gently that her heart would melt with so much joy and happiness. But the kiss he was giving her right now was different. Waring pinarurusahan ng mga labi nito ang labi niya sa paraan ng paghalik nito sa kanya. Ngunit parang iba pang kalakip ang halik na iyon na pinagsasaluhan nila. Iyon ang klase ng halik na ibinibigay ng isang lalaki sa isang babae. Ang tipo ng halik na nagsasabing you're mine now. Pero bakit siya hinahalikan nito sa ganoong paraan? He was not even attracted to her. Hindi noon at lalong hindi ngayon. Palabas lang iyon. Inuuto lang siya nito. And God, it was working. Nagpapauto naman siya. Ang mga kamay niya na dapat ay magtutulak dito palayo sa kanya ay nakalapat na lamang sa dibdib nito. Kailan bang huling beses na nakaramdam siya ng sexual desire para sa isang lalaki? Over 4 years ago. Marami siya naging karelasyon noon. Ngunit pagkatapos siyang iwan ni Tony, pagkatapos mawala sa kanyang anak niya, nawala na rin siya ng amor sa mga lalaki. Nawala na siya nakakayahang makaramdam ng anumang sexual na damdamin para sa mga ito. Until now, naging malikot ang mga kamay ni Adriel. Lalo niyang inilapit ang katawan sa katawan nito. Nawawala na nga siguro siya sa sarili, ngunit wala naman sigurong masama kung pagbibigyan niya ang sarili niya kahit hanggang ngayon. Ngunit nagliring pumasok sa isip niya ang isang tanong, bakit nga ba niya ginagawa iyon? Parang wala rin siyang pinagkaiba sa dating Cassandra na baliw kay Hino. Ang babaeng iyon ay patay na kasamang paniniwala na mayroon tunay na pag-ibig. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay nito upang patigilin iyon sa ginagawa, ngunit bigla na lang humiwalay ang mga labi nito sa mga labi niya. Hinawakan nitong kamay niya nakahawak sa kamay nito at inalis iyon sa pagkakahawak sa kamay nito. Ang tingin nito sa kanya ay katulad ng tingin nito sa kanya na nagdaang gabi. Adriel, what's wrong? Tanong niya rito. Umiling ito at umatras palayo sa kanya. Wala. Forget about it. It didn't feel like nothing. Ano ba nangyayari dito? Dahil ba sa wakas ay pumasok sa isip nito kung sinong hinahalikan nito? Bigla siya ng lamig dahil sa kaisipan na iyon. Ngunit saglit lang ay naramdaman naman niya ang namumuong galit sa sistema niya. Anong karapatan nitong iparamdam sa kanya ang mga bagay na matagal na niyang kinalimutan? I told you not to kiss me, galit na sabi niya rito. I told you to forget it, sigaw nito. Sinubukan ko nang gawin niyan sa nakaraang 8 taon, ganting sigaw niya. Nagtatagumpay naman ako not until you dragged me here. Kung hindi mo ninakaw ang La Familia, hindi ka mapupunta dito. Huwag mong isisi sa iba mga bagay na ikaw ang may gawa. Ikaw ang unang kumuha nun sa akin, Adriel. Nakalimutan mo na ba? Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Cassandra. Ninakaw ang kwintas na iyon sa pamilya ko. It was never yours to begin with. Kung ang gusto mo palabasin, ay ninakaw iyon sa inyo ng daddy ko. No, my uncle did. Ginamit niya iyon upang mapapayag ang daddy mo na makisosyo sa kanya sa negosyo. Tinignan niya ito ng mataman, pilit na inaarok ang mga sinasabi nito sa kanya. Hindi niya alam ang parte na iyon ng istorya. Alam niyang minsan ang naging pag-aari ng mga Aquino ang La Familia. Ngunit ang alam niya, ibinili iyon ng kanyang ama, katulad na pagbili nito sa maraming bagay na magustuhan nito.
at na makapag-asawa siya ng isang Aquino, she thought he would be happy if she placed the necklace in his hands, if it become a symbol of their union. Hindi niya inaasahan na kukunin nito ang alahas at babaliwalain na lang siya. Nasasaktan pa rin siya kapag naaalala niya ang kaignorantehan niyang iyon. Bakit naman sa tingin mo paniniwalaan kita? Wala akong pakialam kung maniwala ka man sa akin o hindi. Yun ang totoo at kailangan mong tanggapin yun. By right, by birth, and by tradition. Hindi sa inyo at hindi magiging sa inyo yun. Ayaw niyang paniwalaan ang mga sinasabi nito, ngunit may isang partikular na bagay siyang naaalala. Hindi pumayag noon ang kanyang ama na umabot pa sa korte ang pagrereklamo nila tungkol sa nawawalang kwintas, at iyon ang hindi niya maintindihan, maging na kanyang ina na sinisisi siya sa lahat ng paghihirap na dinanas nila. Nagbaril ng sarili si Daddy dahil doon. Lahat ng business interests niya ay nakakabit sa pamilya ninyo, at nang bumagsak ang uncle mo, inadamal siya. Kung walang kwintas, wala ring paraan para mapaunlad ang negosyo nila. Nag-iba ekspresyon ng mukha nito dahil sa sinabi niya. I know, and I'm sorry about that, Cassandra. Pinahid niyang luhang hindi niya namalaya naglandas na pala sa kanyang mga pisngi. Yes, well, that helps so much. Sarkastikong sabi niya. Gusto niyang nararamdamang iparamdam dito ang matinding galit na niya nandal sa pagkakamasarili nito. Pati ang relasyon niya sa ina at kapatid niya ay naapektuhan din dahil sa mga nangyari. Mula nang mawala ang kanyang ama ay naiwan na siya nag-isa. Hindi naman ito mawawala sa kanila kung hindi lang siya nabulagay ng pagmamahal at ibigay ang La Familia sa demonyong kaharap niya. It was an unfortunate tragedy. Pero sinasabi ko sa iyo, Cassandra, hindi rin siya magagawang isalbang kwintas. Hindi rin niya magagawang ibenta iyon dahil wala siyang karapatan at wala siyang mga papeles. Matagal na niyang kinalimutan ang mga paghihirap na naranasan ng kanyang ama at hanggang maaari ay ayaw na niyang balikan ang mga panahong iyon. Iba kaya nangyari kung hindi niya pinakasalan si Adriel? Pero bakit mo hindi lang dinaan sa korteng lahat? Bakit hindi ka nalang kumuha ng abogado at nagsampa ng kaso laban sa amin? Dahil wala akong pera para kumuha ng abogado, sagot nito. Ang akala ko ay gagawin ng ama mong tama at ibabalik niya iyon sa akin. Ngunit ibinigay niya iyon sa iyo at sinabi ang magpakasalamang sa iyo ang paraan upang maibalik yun sa akin. Natawa siya na pagak. At hindi ka naman nahirapang gawin yun, diba? Marry the ugly duckling and get what you want, except you've forgotten about the seduction part. Hindi ka pangit, get nito. At alam mo yun, 8 taon na nakalipas pero hindi ka pa rin nagbabago. Sinasabi ko sa iyo, Cassandra, hindi ka na magtatagumpay na paikutin ang ulo ko. You're beautiful, you're not an awkward girl. Nag-ibang ritmo ng kanyang puso. Ang bilis-bilis niyon. Ani mo, may milyong-milyong mga kabayo naghahabulan sa loob ng dibdib niya. Hindi siya maaaring magpatangay sa mga mabubulaklak na salita nito. Ginagawa lang nito iyon upang mahulog na naman siya sa bitag nito at sisiguruduhin niyang hindi ito magtatagumpay. Huwag ka magsasalita ng mga bagay na hindi bukas sa loob mo. Nandito ako at hawak mo na rin ang kwintas. Makakahinga ka na ng maluwag, kaya tago mo na lang iyang matatamis sa salita mo sa mga babae mo. Pumuga ito ng hangin at naiinis sa dinampot ang suitcase nito. Bakit ko pa nga ba inaaksay ang oras ko sa iyo? May trabaho pa ako. Hintay mo na lang ang pagdating ng kontrata rito. May papadala akong tao para sa iyo. Habang pinapanood niya ang paglalakad dito palayo sa kanya, ay parang gusto niyang batuhin ito ng kahit na anong makakasakit dito. Ngunit sa huli ay naiinis sa pinukpok na lamang niya sa mesa ang kalendaryong hawak niya. Nang hapong iyon, ay nasa loob sina Cassandra ng opisina ni Adriel. Maliwanag ang buong silid. Mayroong isang mahabang mahogany desk, built-in bookshelves at sleek, contemporary furniture sa loob ng silid. Kasalukuyan niyang binabasa ang makapal na kontrata ni pinagawa ni Adriel. Nakaupo siya sa isang couch katabi ng isang abogado, samantala nakasandal naman ang binata sa mesa nito habang nakapamulsa. Halatang naiinip na ito sa mga nangyayari. Hindi niya mapigilang makaramdam ng galit habang binabasa niya mga nakasulat sa kontrata. Magpapakasal sila at magsasama ng mahigit 3 buwan at hindi na maaari maghabol ang kahit na sino sa pamilya niya sa La Familia. Ang batong nasa gitna ng alahas ay walang dudang puso ng demonyo. Wala nang dinala sa kanyang kwintas na iyon kundi kamalasan, problema at sakit sa puso. Hindi na niya muling papangarapin na mapakasamay iyon.
Money, biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang mapadakong tingin niya sa partikular na salitang iyon. Ano bang akala ni Adriel na magrereklamo siya kung sakaling gibitin siya nito? Sa buong durasyon ng kanilang kasal, makakakuha siya ng 10 milyong piso. Maaring maliit na halaga lang iyon para kay Adriel, ngunit sapat na iyon upang mabuhay na matiwasay si Uncle Johnny. Walang duda kung bakit isinama nito iyon sa kontrata upang hindi na siya humiling na mas malaki pa. Ayos lang iyon sa kanya, malaking pera ng 10 milyon at wala na siyang mahihiling pa. Hindi man niya ginustong tumanggap ng pera mula rito, kailangan niyang gawin iyon para kay Uncle Johnny. Kung hindi dahil dito, ka natatanggap siya kahit na 1 sentimo mula kay Adriel Aquino. Nilipat-lipat niya ang mga pahina, hinahanap isang partikular na bagay na iyon, at nakahinga siya ng maluwag nang sa wakas makita na niya hinahanap. Secured ng lahat ng medical expenses na matanda, sinakop ng kakaibang kasiyahan ng buong pagkatao niya dahil may papagamot na niya ito. Pinigilan niya pagbagsak na namumuong luha sa gilid ng mga mata niya. Muntik na niya mabitawan ang hawak na mabasa niya ang mga kailangan niyang gawin bilang asawa ni Adriel. She needed to be his hostess, bedmate, and partner for the duration of their marriage. Huminga siya ng malalim. Kasama iyon sa kasunduan. Kailangan niyang gawin iyon kapalit ng pagtulong nito kay Uncle Johnny. Give me a pen. Putol niya sa mahabang paglilinta niya ng abogado ni Adriel. Akmang kukuha na siya ng ballpen ng abogado, ngunit inunahan na ito ni Adriel. Pagkaabot sa mamahaling custom-made pen, ay agad na pinirmahan niya mga dokumento. Pagkatapos niya pumirma, ay ito naman ang gumawa niyon. Pagkatapos ibigay sa abogado mga pirmadong dokumento, ay umalis na rin ito. Naiwan silang dalawa ni Adriel sa silid. I'm glad it's over. Aniya, itinaas niya ang kanyang muka upang tignan nito. It was clever of you to add that clause about how the marriage needs to be consummated. No one will ever question its validity now. Nakatingin lang ito sa kanya na may halong init at galit. Sanay na siya sa paraan nito ng pagtingin sa kanya, ngunit parang hindi naman ito mukhang galit. O baka imahinasyon lang niya iyon. At paano kung sundin ko ang bawat detalye na nakalagay sa kontrata? Tanong nito sa malambing na tinig. Nagkabit-balikat lang siya kahit pa dumadagong-dung ang puso niya sa isiping iyon. I suppose I agree to it. Indeed, tumatangong pagsang-ayon nito. Tumayo na siya at nag-umpisa maglakad palayo dito. Gusto na niya makalayo sa lalaking ito na nagpaparamdam sa kanya ng mga bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Kung wala ka ng kailangan, lalabas na ako. May tango lesson pa ako. May ba tayong pupuntahan ngayong hapon? At saan naman yan? Mas importante pa ba iyan kaysa sa tango lesson ko? Sarkastikong tanong niya. Umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Kinabahan siya sa paraan ng pagkatingin nito sa kanya, ngunit hindi niya iyon ipapahalata dito. Our wedding, my love. Kanina pa nagmamangha si Adriel sa mga nangyayari. Hindi man niya alam kung bakit, ngunit sa halip na ma-offend siya sa may kinikilos si Cassandra, namamangha pa siya. Hanggang maiwasan siya nito ay hindi ito dumidikit o lumalapit man lang sa kanya. Pilit ni pinapakita nito sa harap niya na malakas ito kahit na nagmumukha itong trying hard. Para itong kuting na pinipilit maging tigre. Bagay na bagay rito ang suot itong peach silk dress. Sa isip niya, mas bagay iyon kaysa sa puti o krema. Ang tanging problema lang ay parang maluwag iyon dito. Hindi na e-emphasize ang hugas ng katawan nito. Mabuti at hindi itim ang napili mong isuot. Bulong niya nang umapreseta ito sa kanya at naglakad na sila papasok sa building. Gusto ko nga sana kaya lang nakalimutan ko pala magdala. He chuckled. So prickling your wedding day. Hindi nga tayo mobra noong una Anong inasahan mo ngayon? Anito sa mataray na boses. At paano mo ito nagawa ng ganong kabilis? Ang balita ko, walang madali ang kasal na ginaganap sa bansang ito. Lahat ng bagay ay nagagawa ng paraan kapag pera nang gumana. Maswerte ka pala kung ako ganun. Oo naman, sagot niya. Kung hindi dahil sa pera ko, hindi mo ipapagamot ang pinakamamahal mong Johnny. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maunawaan kung bakit napaka-importante rito ng matandang iyon. Pinaimbestigahan na niya ang naging buhay nito mula na maghiwalay sila 8 taon na nakararaan, ngunit hindi naman gaano naging malinaw ang kinalabasan. Pagkatapos mamatay ng ama nito, ay lumayas ito sa bahay ng mga ito. Tumira at nagtrabaho ito sa isang maliit na jewelry shop na pagmamayari ni Johnny Miller. Hindi ganaon ang inaasahan niya magiging buhay nito pagkatapos sila maghiwalay.
Ngunit siniksik din niya sa isip na hindi na dapat niya pinoproblema iyon. Nang sa wakas ay makapasok sila sa loob ay humarap ito sa kanya. Napatda siya na makita nag-uumpisa ng mamasa mga mata nito. Bakit ito umiiyak? Dahil ba kay Johnny Miller? O dahil sa magaganap na kasalan? Masaya ako, Adriel, sa tulong na ibinigay mo kay Uncle Johnny. Kahit na anong mangyari, tatanawin ko malaking utang ng loob ang tulong ibinigay mo para may pagamot siya. Puno ng emosyon sabi nito sa kanya. Tumawa ito na pagak at pinisalang tungkol ang ilong nito. Hindi ako iiyak, not today. Nakaramdam siya ng awa dahil sa nakikita na yung itsura nito. Sinundot niya ng isang daliri ang pisngi nito. Hindi naman ako ganoon kasama para hayaang mamatay ang isang tao dahil lang wala silang pera. Maswerte nga si Uncle Johnny dahil nandyan ka para may pagamot siya. Pero kung hindi ko tinangkang nakawin ng kwintas, hindi tayo magkikita at everything happens for a reason. Natutuhan niya iyon ng mga panahon nasa gubat pa siya. Hindi niya alam noon kung bakit kailangan magdusa ng maraming tao, kung bakit kailangan madamay ng mga bata sa gulo ng mga nakakatanda. Marami siya mga alaalang ayaw na niyang balikan pa. At least, not now. Tumingin ito sa kanya. Bakit ang bait mo sa akin? Natigilan siya. Mabait? Siya? Pwede ako maging masama kung yan ang gusto mo. Hindi. Sunod-sunod ang ginawa nitong pagkiling. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mo itagal sa pagiging mabait mo sa akin. All night, if necessary. Bigla ito naging uneasy nang marinig ang sinabi niya. Hinawakan niya ang baba nito at iniangat ang ulo nito upang salubungin ang kanyang tingin. Hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko, Cassandra. Bigla na lamang nagtubig ang mga mata nito at nararamdaman na naman niya ang pagnanais na yakapin at halikan nito upang hindi na ito lumuha. Hindi ako nagpapanggap lang, Adriel. Gusto mo bang maniwala ko na hindi mo alam na napakaganda mo ngayon sa itsura mo? Nanlaki mga mata nito at namula mga pisngi. Sa ekspresyon nito ay parang hindi pa rin ito naniniwala na hindi nito katulad ng 18 taong gulang na Cassandra noon. Pero hindi siya pwede magpadala sa mga pinapakita nito. Marahil ay minamanipula lang siya nito. Inalas niya ang kamay na nakahawak sa baba nito. Huminga naman ito ng malalim at inayos ang sarili na makabawi. Talagang malaki na ang pinagbago nito sa mga nakalipas sa taon. She had grown strong, stronger than he expected her to be. Napapaisip tuloy siya kung anong ibang posibleng dahilan na pagiging ganoon nito bukod sa matinding trahedyang dumating sa pamilya nito. May mga pupuntahan ba rito kamag-anak mo? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Wala. Nasa lokban si Donna at ang asawa niya. Donna is your sister, right? Tumango siya. Siya nakakabat ng kapatid ko. Kakapanganak lang niya si 3 anak niya, kaya hindi sila makakapunta sa kasal ko. Bigla ito nag-iwas ng tingin. Kumuyamdam ang kamay nito na ipinagtataka niya. I see. Makikilala mo rin siya. Soon, ngayon pang nanganak na siya, mas maganda makita natin ang anak niya. Hindi niya alam kung ano nangyayari dito, pero mukhang sa halip na matuwa ito sa sinabi niya, ay iyon ang nararamdaman nito. Para nagpipigil ito na hindi niya malaman sa itsura nito ngayon. May problema ba? Ayaw mo bang makita ang kapatid ko? Tanong niya. Tumingin ito sa kanya. Hindi, iniisip ko lang. Hindi naman magtatagal ang pagsasama natin ito. Bakit kailangan mo pa ako ipakilala sa kanila? Hindi ko alam kung anong problema mo kung ipakilala man kita sa kanya. A few hours with them is enough. Hindi naman siguro sila agad-agad na mapapalapit sa'yo. Oo nga naman, sigot nito sa mababa at malamig na tinig. Kung iyon ang pasya mo, susunod na lang ako. Tinignan ni Cassandra ang singsing sa kanyang daliri. Katamtaman lamang ang laki ng diamanteng nakatampok doon, ngunit maganda iyong tignan. Hindi man hiningi ni Adriel ang opinyon niya tungkol sa pagbili ng singsing na iyon, ay ayos lang iyon sa kanya. Dahil kahit naman hindi niya aminin, ay iyon na yata ang pinakamagandang singsing para sa kanya. Mabilis lang na naidaos ang kanilang kasal. Napakasimple lang niyon kung tutuusin, ngunit wala siyang mairereklamo roon. Kasal na naman siya. Kasal sa lalaking minsan na rin naging bahagi ng kanyang buhay. Parang ang hirap isipin na isa lang iyong panandali ang pagsasama. Pinaglaruan niyang singsing sa kanyang kamay. Mahilig siya sa magagandang bagay, kaya nga ginagawa niyang lahat para maging maganda sa harap ng kanyang ina upang purihin naman siya nito, ngunit hindi nangyari. Para dito ay si Lavinia pa rin ang mas maganda. Hindi niya kaya magsuot ng mga elegante at sexy na damit sa katawan na mayroon siya noon.
Kaya naman hindi niya maiwasan na lumayo kay Adriel dahil pakiramdam niya ay hindi siya nababagay na lumapit man lang sa katulad nito. Noon, wala siyang pakialam sa ayos niya. Nasanay na siya sa mga simpleng damit ay sinusuot niya noon na sa tingin niya ay angkop lamang sa pamumuhay na mayroon sila ni Uncle Johnny. Ngunit nagbago na naman iyon nang muli niya makita si Adriel. Sumisidi ang kagustuhan niya maging maganda at presentable sa paningin nito. Sinabi nga nito na maganda siya, hindi ba? Marahas na ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi pwede mangyari yun. Sinabi lang nito iyon sa kanya upang mapalubag ang loob niya. Kailangan niya isiksik sa kokote niya na hindi na siya dating Cassandra na ang tanging kaligayahan ay ang mapansin ni Adriel. Wala na siyang pakialam kung ano man ang maging tingin nito sa kanya. Sinulya pa niya ang lalaking abala sa kanyang tabi habang kausap ang kung sino sa cellphone nito. Kay ganda ng boses nito, parang musika iyon na paulit-ulit at tumutugtog sa utak niya. Pabalik na sila sa kanilang bahay ng mga oras na yun. Their home. Kahit na isang mansion pang bahay na tinitirhan niya ngayon, hindi pa rin niya pwedeng sabihing bahay niya iyon. Ang tanging bahay na kinikilala niya ay ang bahay kung saan siya tumira kasama si Uncle Johnny at si Guillermo sa nakalipas na mga taon. At magbabalik rin siya noon sa oras na matapos ng kanilang kasunduan ng kanyang asawa. Panalangin lang niya na sana ay matapos na agad ang kasunduang iyon. Kung pwede lang niyang hilahin ng mga araw para makaalis na siya roon ay ginawa na niya. Hindi talaga siya komportable na makasama sa iisang lugar si Adriel. Kung hindi lang niya iniisip ang pagpapagamot ng matanda ay malamang na tumakas na siya roon. Isang pagsubok na kailangan niya malagpasan ay ang pagbisita nila sa nakababatang kapatid nitong si Donna. Mula na makunan siya ay hindi na niya sinubukang humawak ng sanggol o mga bata. Nilumapit lang man sa mga ito ay hindi na niya ginawa. Hindi naman sa nawala na siya ng amor sa mga ito. Ayaw lang niyang muling maalalang sakit na nararamdaman niya na mawala sa kanyang anak. Minsan ay nangarap siya ni si Adriel na maging ama ng mga anak niya. Ngunit kahit pa nagpakasal sila sa pagkakataong iyon, nang dahil sa pagmamahal ay malabo na mangyari iyon. Kaya paano niya pakikitunguhan ngayon ang isang inang kapapanganak lang? We're going to attend the reception. Maya-maya ay pagbabalita ni Adriel pagkatapos nitong ibulsang cellphone nito. Parang bigla siya nagising mula sa isang masamang panaginip. Hayun siya at miserable ang pakiramdam. Pagkatapos ay dadalhin pa siya nito sa isang pagtitipon. Isusuot mong La Familia mamaya, dagdag na utos nito. Wala akong nakikitang dahilan para isuot ko iyon. Sa'yo yun at hindi sa akin, sagot niya. Isipin pa lang niya na muli niyang isusuot ang kwintas na iyon ay parang gusto na niyang magwala. Iyon ang dahilan ng lahat ng paghihirap niya, kaya wala siya nakikitang dahilan para pilitin pa siya nito na isuot iyon. Alam nito iyon, gusto lang marahil nitong patunayan na kaya siya nitong dominahin. Kaya nga gusto kong isuot mo yun dahil akin yun at akin ka, sagot nito. You don't own me, Adriel. You bought my cooperation, not me. Aniya na tinitimpi ang galit. You're still very foolish, aren't you? Nagtagis ang mga bagang niya. Siguro nga, binili siya nito, ngunit naniniwala pa rin siyang hindi siya pag-aari nito. Walang kahit sino ang nagmamayari sa kanya. Kung may natutuhan man siya sa mga nakalipas sa taon, iyon ay pag-aari niya ang kanyang sarili. I don't think so. Hindi naman siguro kasinungalingan lang ang sinabi mo sa akin, 'di ba? Hindi mo naman siguro babawiin ang tulong na ibibigay mo para sa pagpapagamot ni Uncle Johnny. Unless, pinapalubag mo lang ang loob ko kaya mo sinabi mga sinabi mo sa akin kanina. Wala siya mabasang emosyon sa mga mata at mukha nito. Bigla siya nakiramdam ng kaba. Di yata totoo ang mga sinabi niya. Plano ba nitong bawiin ang tulong ibibigay nito sa matanda? Bakit ba kasi hindi na lang siya sumunod dito at isuot ang leche quintas na iyon? Hindi dapat niya iniisip ang sarili niya sa mga oras na iyon. Mas importante si Uncle Johnny kaysa sa nararamdaman niya. No, maya-maya ay sabi nito. His eyes expressed an emotion she couldn't name. Hindi ko babawiin ang tulong ko sa kanya. Mata pa niya itong tinignan. Iyon ang huling inaasahan niyang ipapakita nito sa kanya, na may puso't awa ito sa ibang tao. Nag-iwas siya ng tingin at yumuko upang itagong emosyong hindi niya alam na mararamdaman pa niya. Hindi siya dapat salita ng salita. She needed to watch her words to keep her safe. At dapat niyang panindigan ang salitang binitawan niya rito nang pumirma siya sa kontrata nila.
Kung gusto mo talagang isuot kong kwintas, gagawin ko na. Maya-maya, sabi niya sa pinal na tinig. Tinignan siya nito. Kasasabi mo lang na ayaw mo, diba? Parang hindi to makapaniwala sa biglaang pagbabago ng desisyon niya. Nagkibit balikat lang siya. Kung sinabi mo lang na maayos at hindi yung parang nag-uutos ka, bakit pa napaka-importante sa'yo ng matandang yun? Tinignan siya nito ng diretso sa mga mata. Siya lang ang naniwala sa akin noong mga panahon nag-iisa ako. At siya nag-iisang totoong kaibigan na meron ako. How about Gilier? Is he your lover? Para may pumatek sa sentido niya dahil sa tanong nito. Anong karapatan nitong itanong iyon sa kanya? No, he never has been. Confusion was written all over his gorgeous face. You are a beautiful woman. I don't understand why it's not so. Nag-init ang mukha niya dahil sa sinabi nito. Don't say things you don't mean, Adriel. Alam natin pareho kung bakit tayo magkasama ngayon. Pinakasalan mo ako dahil sa kwintas at pinakasalan kita dahil kay Uncle Johnny. I know I'm not pretty enough for a man like you. Kaya manahimik ka na lang dyan. This is me at tanggap ko kung ano ko. He looked amused. Nairita siya kaya nag-iwas siya ng tingin. Inabala na lang niya ang kanyang sarili sa pagtingin sa dinaraanan nila. Iniisip na isa siya sa mga masasayang namamasya sa daan ng Argentina. Ibang-iba ka na sa dating Cassandra na nakilala ko. Narinig niyang sabi nito, palaban ka na at natitaya kong wala nang binatbat si Lavinia kumpara sa'yo. Siya dapat ang pakasalan mo noon kung hindi lang dahil sa kwintas. Sagot niya sa kasuwal na tinig upang itago ang totoong nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay may milyong-milyong kabay nagkakarera sa dibdib niya. Tumawa ito na malakas. Hindi ang kapatid mong tipo kong babae, Cassandra. Kahit kailan ay hindi ako nakagusto sa kanya. Lahat ng tao ay sinasabing maganda si ate. At huwag mong sasabihin sa akin na hindi ka sumasang-ayon doon. Naghahamon na tanong niya. Oo, maganda siya. At alam kong alam niya iyon. Hinawakan itong kamay niya at nilaro-laro ang singsing na nakasuot sa daliri niya. Kakaibang sensasyon ang umalipin sa pagkatao niya, ngunit pilit niyang sinusupil iyon. Pero iba ka sa kanya. You have something far from being beautiful. Kilala mong sarili mo. Alam mo kung sino ka. And I like that. Para may karayan na sumundot sa puso niya. Matagal kong hinanap ang sarili ko at hindi madaling gawin yun. Pinagmasdan nito ang kanyang muka. Alam mo na yun noon pa. Hindi ka lang talaga aware. I want to know what sharpened your sense of self-awareness. Kinaras niya ang kamay niyang hawak nito. Chismoso ka na pala ngayon. Hindi ko alam na ugali ka na palang ganyan. Hindi magtatagal ay alam kong sasabihin mo sa akin na rin yan. Parang siguradong sigurado ito na mangyayaring sinasabi nito. Parang niya itong sabunutan at paulanan ng suntok ng mga oras na iyon. Hindi lahat ng babae nahuhulog sa karisma mo. You will, my wife. Not a chance, husband. Nakaismed na sabi niya. Nakakainis. Bakit ba ayaw bumalik sa dati ng puso niya? Nasaan na ba ang Adriel na palaging galit kung tumingin sa kanya? Namuhing-muhi kay Cassandra Oropeza. Sa nakikita niya ngayon, parang ang kasama niya ay ang dating Adriel na minahal niya. Tumaas ang sangkilay nito sa kakungisi. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan, Cassandra. At bakit hindi? Tinaasan din niya ito ng isang kilay. Dapat mong malaman na hindi lahat ng babae ay irresistible ang tingin sa'yo. Malay mo naman kung perang habol ng iba sa'yo kaya kanila nilalapitan. Tumawa na naman ito ng malakas at parang musika na naman iyon sa kanyang pandinig. Buwisit na lang ang lalaking ito. Ginagayuma yata ko nito eh. Matigas ang ulo mo pero hindi ko uurungan yung hamon mo. At bago pa niya mahulaan, ang susunod na gagawin nito ay naikulong na nito ang mukha niya sa mga lalapad na kamay nito at mariin siyang hinalikan sa mga labi. Ani mo, nanggigigil ito sa kanya. I will enjoy taking you to bed, Cassandra, at aalimin ko lahat ng sekreto mo habang nandyan tayo. Pangako ko sa'yo. Lubog ng araw at nag-uumpisa ng umihip ang malamig na hangin, ngunit nanatili si Cassandra sa kanyang kinatatayuan. Her body refused to move. Funny, but she felt relaxed at that very moment. Ganoon din naman ang klima sa Pilipinas sa kasalukuyan, ngunit para may ibang dating sa kanyang simoy na ng hangin ng gabing iyon. Hindi na bumalik sa dating katinuan niya mula nang halikan siya ni Adriel sa kotse. Nagbabad na siya at lahat sa malamig na tubig, pero wala iyon nagawa sa nararamdaman niya. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit maraming taon na lumipas ay hindi pa rin nagbabago ang epekto ni Adriel Aquino sa kanya. Masamang pangitay iyon.
Alam niya, ngunit wala siya magawa. Pilit at sinisiksik niya sa isip niya na kaaway ito. Pati ang puso niya ay ganoon din na pinaniniwalaan, ngunit ibang sinisigaw ng katawan niya. Tinignan niya ang refleksyon niya sa salamin. Wala naman gaano nagbago sa kanya bukod sa 40 pounds na nabawas sa kanyang timbang. Bilugan pa rin ang hugas sa mukha niya, ngunit mas na-emphasize ng kanyang cheekbones. Isang taon na nakararaan nang huli siya magpagupit ng buhok. Kung dati blonde ang buhok niya, ngayon ay mas naging dark ng kulay niyon. Lumabas na rin natural na pagkakulot niyon. She looked at the black strapless gown that she was wearing. Wala nagawa ang pagpoprotesta niya nang sabihin nito na mamili ng damit na komportable siyang isuot. Dumaan sila ni Adriel sa isang boutique bago sila umuwi at pinilit itong kailangan niya magsuot ng gown sa dadaluhan nilang kasayahan. Binigyan ito ng instruction na sales lady na umastima sa kanila na hanapan siya ng damit na babagay sa kanya. Nang makita naman siya ng kanyang asawa na suot ang gown, ay kitang-kita na niya ang paghanga sa mga mata nito. Parang gusto na tuloy niyang maniwala na attracted ito sa kanya at gusto siya nitong dalhin sa kama. At iyon ang isa sa mga ikinatatakot niya dahil para sa kanya, si Adriel pa rin ang pinakasexy na lalaki na kilala niya. At may palagay siyang wala nang mas makakatalo rito sa paningin niya dahil maging ang pilit na nasa gilid ng mga labi nito ay hindi nakabawas sa taglay na kagwapuhan nito. Ang sarap nitong pupugi ng halik tuwing nakikita niya ito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Mukhang inaagyo na talaga ang kanyang utak dahil kung ano-ano nang hindi ka nais-nais na bagay ang pumapasok doon. Sa huling pagkakataon, tinignan niya ang kabuuan niya bago siya nagpasyang lumabas ng silid. Pababa pa lang siya, natanong na niya si Adriel na kausap ang mayordoma nito. At nang gumawin tingin nito sa kanya, parang biglang nitong nalulo ng dila nito. Tinignan na siya nito mula ulo hanggang paa na nagpailang sa kanya. Hindi siya sanay na makakuha ng ganoong reaksyon sa isang tao kapag nakikita siya. Lalo na sa isang lalaki at lalong-lalo na kay Adriel Aquino. She never expected that he would be dumbstruck upon seeing her. Na makabawi ito ay agad na lumapit ito sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Hindi na siya nagulat na halikan nito iyon. Malamang ay nasanay ng kanyang sistema sa kakaibang elektrisidad na ipinapadama nito sa kanya tuwing nadadaiti ang kanyang katawan dito. You look lovely, my wife. Ikaw rin, nahihiyang ganting puri niya dito. Gusto niyang batukan ng sarili dahil para siyang isang teenager kung umasta sa harap nito. He chuckled. Inalapit ito ang bibig nito sa kanyang tainga at bumulong. Maybe we can play cops and robbers later. Alam niya inaasal siya nito dahil ang itsura nito ngayon ay katulad nung araw na pinasok niya ang hotel room nito. Ang kaibahan nga lang ngayon, magpapanggap tayong may baril. Nakangising dagdag pa nito. Malay mo, kailanganin ko ng isa. Pagsakay niya sa pangaasar nito para mas exciting ang paglalaro natin. He laughed. God help her. Even his laughter sounded so sexy. Dali-dali niyang pinalis ang ngiting nakapaskas sa kanyang mga labi. Masyado na yata siya nagiging komportable dito. Hindi siya pwede maging kampante dahil lang mabait ito sa kanya. Masyado ka namang seryoso. Loosen up, Cassandra. Cocktail party ang pupuntahan natin para sa charity na sinusuportahan ko. Ngayon lang ulit ako naka-attend sa ganitong klaseng pagtitipon. Hindi ko na nga alam kung anong dapat kong gawin. Pag-amin niya, walang dahilan para itago niya rito ang kaba at takot na nararamdaman niya. We'll do good. Don't worry. Ani mo, siguradong sabi nito. Nagtitinda ka sa jewelry shop, di ba? Kaya paano ka mahihirapan makipag-usap sa mga tao? Iba yun. Pareho lang yun. Muli siya nitong pinasadahan ng tingin bago bumalik ang tingin nito sa kanyang mukha. May kulang pa. Sumiktong dibdib niya na mailabas itong velvet box mula sa isang drawer. Ang La Familia. Anang isip niya. Nangako nga pala siya na isusuot niya iyon. Ngunit ibang alahas na bumungad sa kanya nang buksan nito ang kaheta. An emerald jewelry set was inside the velvet box. At dahil sanay siya makakita ng mga ganoon, alam niya mamahalin ang alahas na yun. Kahit na alam niya hindi naman ito binili iyon para sa kanya, hindi niya napigilang umasam na sanay para sa kanya talaga iyon. Ang akala niya ay ang La Familia ang ipapasuot nito sa kanya. Bakit ibang kwintas sa inilabas nito? Napakislot siya nang hawakan siya nito sa siko. Mas bagay ito sa suot mo ngayong gabi. Anito. Saglit na nag-aalinlangan siya bago tumalikod at hinawi ang kanyang buhok upang maisuot nito sa kanyang kwintas. Nang maisuot nito iyon sa kanya, ay pinadaan itong kamay sa kanyang likod hanggang sa tumigil iyon sa balikat niya. You look beautiful, my wife. Bulong nito sa tainga niya
na naghatid ng kakaibang kiliti sa kanyang sistema. Kinilig siya sa papuri nito, ngunit nun ka na ipahalata nito o sabihin niya iyon dito. Mamaya niyan ay binubola lang pala siya nito. Mahirap na. May palagay ako magiging masayang gabing ito para sa ating dalawa. Pinagmasdan ni Adriel ang kanyang asawa na kasalukuyan nakikipag-usap sa ilang kababaihan sa pagtitipon. Kung nakaramdaman ito ng pagkailang sa mga taong nakapaligid dito, hindi niya alam dahil mukhang nag-e-enjoy naman ito. Napakaganda talaga nito sa suot nitong gown. Kahit na nagreklamo ito noong una tungkol sa napili niyang gown, wala na rin ito nagawa kung hindi sumunod. Hindi niya alam kung bakit kailangan nitong itago magandang katawan nito. Kung tutuusin, pwede nitong matalbugan ang mga babaeng nasa pagtitipon na iyon kung sa pagandahan lamang. Dumako ang kanyang tingin sa nakalantad na binti nito. Dahil sa mahabang slit ng gown ay nalantad sa paningin niya ang magandang binti nito. He felt the urge to come to her kung hindi lang biglang may lumapit sa kanyang isang may katandaan ng babae. At bago pa siya makapagsalita ay naunahan na siya nito. Kung ano-ano nang sinabi nito sa kanya tungkol sa Charity. Wala siyang panahon para makihalubilo sa mga katulad nito ngayon, kaya para hindi masira ang mood niya ay lalayo na lamang siya. Nagpasya siyang magpasintabi dito. Nagulat man ito sa pag-alis na ginawa niya ay wala na siyang pakialam. Hindi niya sinubukan lingunin ito at tuloy-tuloy na naglakad. Kung may iniiwasan man siya sa mga ganoong klase ng pagtitipon ay ang mga tao nagmamarunong sa mga bagay na wala naman talagang alam ang mga ito. Pwede namang manahimik na lang ang mga ito, ngunit mas gusto ng mga ito na ibida ang sarili upang mapansin. Nilapitan niya si Cassandra at para may karayom na tumusok sa puso niya nang tumingin ito sa kanya. Ang kanina nakangiting si Cassandra ay kumulimlim ang mukha na makita siya. Huminga siya ng malalim upang alisin ang sakit na naramdaman niya. Inilahad niya ang kamay niya rito. Let's dance, Cassandra. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Hindi siya sanay na ginagawa mga ganoong klase ng bagay, ngunit pagdating dito ay kakatuwang kusang lumalabas iyon sa kanya. Of course, sagot nito at inilagay ang kamay nito sa nakalahad niyang kamay. Nakangiti na ito nang muling humarap sa mga kausap nito at magaling na nagpaalam sa mga iyon bago nagpa siya sa kanya. Masuyo siyang ipinulupot ang mga braso niya sa baywang nito at hinapit ito palapit sa kanya. Nang tumingin ito sa kanya ay nakakunot ang noo nito. Bakit sa harap ng ibang tao ngumingiti ka? Bakit pag ako ng kaharap mo ay biglang nawawala magandang ngiti mo? Tanong niya rito. That's not true. Akala mo lang yon. Ikaw nga kumakatingin ka sa akin. Parang may nagawa na naman akong mali eh. It's nothing. You say that quite a lot, Adriel. Nito, habang ang tingin nito ay nakapaskilan sa bandang dibdib niya. Do I? Oo. Kagabi at saka kanina nang tanungin kita tungkol sa tattoo mo. Tinignan niya ito. Nag-iwas ito ng tingin at tumingin sa ibang direksyon. Hindi niya alam kung tama siya na basa sa nararamdaman nito. Parang nag-aalala ito sa kanya at hindi niya nagugustuhan ang pakiramdam na parang gusto niyang sabihin dito ang lahat ng nararamdaman niya. He wanted to tell her everything that happened to him. May mga bagay na ayoko nang balikan, na ayokong pag-usapan. Minsan, nakakatulong din kung may pagsasabihan ka ng mga bagay na gumugulo sa isip mo. Talaga? Are you willing to share secrets with me? Katulad ng kung bakit ayaw mong maniwala na may lalaking maaaring makaakit sa'yo? Kung bakit mahal na mahal mo si Johnny? I didn't say that no man can ever want me. Alam ko lang na hindi ang mga katulad ko ang tipo mong babae. Oo nga pala. Kilala mo nga pala ako. And what about Johnny? I told you, Uncle Johnny was the only one who helped me when no one else did. He took care of me when I was sick. I was very ill and he never left my side. Not even a single moment no mga panahong yon. Nakaramdam siya ng pag-aalala rito. Nagkasakit ito? Bakit hindi niya alam yun? Magaling ka na ba? Hindi na bababalik yung kung anumang sakit na yun? I'm well now, so you don't have to worry. At gusto mong bayaran ng kabutihang ginawa niya sa'yo? Sunod-sunod at tango na naging sagot nito. Inalagaan at tinulungan niya ako, kaya gusto ko rin siyang tulungan ngayon. Well, matutuwa kasi babalita ko sa'yo. Tumawag sa akin ng hospital na gagamot kay Johnny at sinabi nilang perfect candidate daw ito para sa experimental treatment nila. Lumiwanag ang mukha nito at namasama nga mata. Talaga? Gagaling na siya?
Walang kasiguraduhan. Lumalala ang sakit niya, pero gagawin nilang lahat para matulungan siya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin kanina? Katatawag lang nila sa akin ngayon lang, bago kita lapitan. Hinihingi kasi nila ang authorization ko. Bakit ikaw? May kamag-anak pa naman siya, si Gilier. Pero ako nagbabayad ng lahat ng hospital bills niya, kaya sa akin nila idinadaan ng lahat ng balita. Nagbaba ito ng tingin, namumulang ilong nito at animo nagpipigil itong umiyak. Parang gusto niyang mainggit sa matandang yun. Ano kaya ang pakiramdam na may tao nagmamahal sa iyo at mas pinahahalagahan at mas importante sa kanila ay ikaw kaysa sa mga sarili nila? Nang muling tumingin sa kanya si Cassandra, ay kontrolado ng emosyon ipinapakita nito. Why did you approve of it, Adriel? Nahirapan siyang sagutin ang tanong nito dahil maging ang sarili niya ay tinatanong rin niya kung bakit niya tinutulungan ng isang taong hindi naman niya kilala. And he didn't care if it cost him his fortune, basta maipagamot lamang ito. Dahil iyon ang tingin ko ang tamang gawin, sagot niya. And that's what you want me to do? You surprised me, she said softly. She licked her lips and his body reacted. The urge to take her at that very moment was so intense. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na pag nasaan ang babae na sa mga bisig niya. Alam niya sa sarili, nagalit pa rin siya rito, ngunit gusto niyang pagbigyan ng kanyang sarili na makasama babaeng ito sa kaligayahan. He wanted to dominate her. Lalo pa niyang hinapit ito palapit sa kanya na napagulat dito. Nanlalaki ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Tinignan niya ito sa mga mata. I want you. Unti-unting bumaba ang kanyang labi para halikan ito. At nang sa wakas ay maglapat ng kanilang mga labi, ay saka naman may istorbong dumating. Isang babaeng nalingunan niya nakatayo sa di kalayuan sa kanila. Handa na pong lahat para sa speech nyo, ana ng babae. Pakiramdam ni Cassandra ay kinakapos pa rin siya ng hininga kahit na iginigiya na siya ni Adriel papunta sa pwesto na nakareserve para sa kanila. Pagkatapos inaglakad na ito paakyat sa makeshift stage sa harapan. Nakatutok at nakasunod sa bawat galaw nito ang spotlight. Tahimik ang buong paligid habang hinihintay na magsalita ito. Napapaisip siya habang tinitignan niya ito. Mukhang nagkamali nga siya na pagkakakilala dito. Hindi naman pala ito kasing sama tulad ng inaasahan niya. Baliwala rito ang napakamahal na pagpapagamot at pagpapaospital kay Uncle Johnny. Nangako ito sa kanya. Natutulungan siya nito, ngunit hindi naman ito obligasyon na pati experimental treatment na gagawin sa matanda ay aaprobrahan pa nito. Ang sabi nito ay ginagawa nito iyon dahil iyon ang gusto niyang gawin nito. Bakit naman ito gagawin iyon para sa kanya? Habang lumilipas ang mga sandali na nagpapakita ito ng kabutihan sa kanya, ay hindi niya maiwasang mahiya sa sarili sa pag-aakusa ng kung ano-ano rito. To think na kinuha pa niya rito ang kwintas na pagmamayari ng pamilya nito. Tinutukan pa niya ito ng baril at ipinosa sa kama. Gawain ba iyon ng isang matinong babae? Ginawa ko lang naman sa tingin ko ang dapat gawin. Hindi siya dapat makaramdam ng guilt dahil sa ginawa niya. Maliman ang naisip niyang paraan, ay iyon na lang ang tanging paraang naisip niya upang maipagamot ang matandang pinagkakautangan niya ng kanyang buhay. Maya-maya, nagkumpisa na magsalita si Adriel. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito dahil hindi naman siya nakakaintindi ng Espanyol. I'll translate what he's saying. Ang babaeng umupo sa kanyang tabi. Nilingon niya ito. Napaka-elegante nitong tignan. Paano at saan kaya nakilala ni Adriel ang isang babaeng katulad nito? Bigla siya nakaramdam ng insecurities. Ngunit pinalis na agad niya ang pakiramdam na iyon. She was a contract wife, not a real wife. Kaya gagawin lang niya mga kailangan niyang gawin. Nothing more. Nabanggit kasi ni Adriel na hindi ka pa marunong mag-Spanish, kaya tutulungan kitang maintindihan ang kung ano mang sinasabi niya. Tumango na lang siya at muling ibinalik ang tingin sa asawa niya. He's talking about the orphan, panimula ng babae. It is the orphanage, a responsibility to help poor children and take them away from the bad things they always want to do. Gusto niya magbago ang buhay ng mga batang. Naluluha siya habang pinakikinggan ang pagsasalita ng babae sa tabi niya. Gustong tulungan ni Adriel ang mga bata na bubuhay sa masasamang gawain sa lansangan, ang mga gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot, ang mga batang kumukuha ng pagkain sa mga basurahan. Naintindihan niyang lahat ng gusto nitong iparating sa mga taong dumalo sa pagtitipon na iyon. She could see passion in his eyes.
At nang matapos na ito sa speech nito, ay napuno ng malakas na palakpak ang buong lugar. Kitang-kita sa mukha ng mga naroroon na bilib ang mga ito sa mga sinabi ng kanyang asawa. Nang tignan niya ito, ay nagulat siya sa mga nakita niyang emosyon sa mga mata nito. Galit at sakit ang nangingibabaw sa mga iyon. Mukhang hindi naman iyon nakita ng ibang tao dahil patuloy ang mga ito sa pagtingin na may paghanga sa lalaki na katayo sa stage. "He's quite the man," sabi ng babaeng kasama niya sa mesa. Inilahad ito kamay niya sa kanya. "I'm Rhoda Balita. Kaibigan akong pamilya Aquino. Classmate ko ang mami ni Adriel nung nag-aaral pa kami." Pagpapakilala nito. "Nice to meet you po." Nakangiting-ganting bati niya. Hindi ito mukhang matanda dahil sa taglay marahil itong kagandahan at kaelegantihan. "I like you, Iha. Sa tingin ko ay mapapasaya mo si Adriel. He deserves all the love and happiness he has never had." "Yes, he does." Pagsang-ayon niya. "Ano naman ang sinasabi mo sa asawa ko, auntie?" Ani Adriel na nakalapit na pala sa kanila na hindi niya namamalayan. Tumayo si Rhoda Balita at nakipagbeso kay Adriel. "Wala naman akong sinasabi sa kanya na hindi totoo, iho. Kung hindi ka lang agad dumating, sasabihin ko sana sa kanya na sana ay magkaroon na kayo ng mga anak. Soon, kailangan natin ng mga lalaking kagaya mo." "Thank you, auntie," Adriel said as he held her hand. "Nasa getting to know stage pa lang po kami, but we'll get there eventually." Pagbibiro pa nito. Tumawa lang ang ginang pagkatapos ay may kung sino itong kinawayan mula sa di kalayuan. "Tinatawag na ako ng aking asawa. Maiwan ko na kayong dalawa dito." Paalam nito. Umupo si Adriel sa bakanting upuan ni Auntie Rhoda. Hindi naman siya makatingin sa lalaki dahil natatakot siyang mabasa nito sa mga mata niya ang uneasiness dahil sa sinabi ng matandang babae kanina. Anak? Dati ay nangarap siya magkaroon sila ni Adriel ng mga anak, ngunit hindi na ngayon. Mailang taong lumapit sa mesa nila at nakipag-usap dito. Pangiti-ngiti rin naman siya at sumasagot sa mga ito kapag kinakausap o tinatanong siya, ngunit ang utak niya ibang iniisip. Napakislot siya nang may maramdaman niya ang paghawak na kung sino sa balikat niya. Nag-angat siya ng tingin ay ang nakakunot na noong mukha ni Adriel ang bumungad sa kanya. "Let's go," yaya nito at inalalayan siyang tumayo. "Baka kailangan ka pa nila dito. May staff ang orphanage. Besides, tapos ng speech ko na I've been talking to different people for half an hour." Tumangutango na lang siya. "Hindi ko alam na may ganito ka palang tinutulungan charity. Gaano nakatagal ang foundation nyo?" 8 years after I regained Aquino Industries." "Paano mo nalaman ang tungkol sa mga batang yun?" "Hindi ko alam na mayroon pa pala mga katulad nila sa ganitong kamodernong bansa." Hindi to sumagot, kaya nag-angat siya ng tingin. Madilim ang mukha nito habang diretsong tingin sa dinaraanan nila. "It's okay kung hindi mo. I experienced it firsthand, Cassandra." Putol nito sa pagsasalita niya. "Because I was one of them." What on earth happened to him? Hindi maintindihan ni Adriel kung bakit niya sinabi mga iyon kay Sandra. Kahit kailan, wala siyang pinagsabihan ng masaklap na kanarasan niya sa nakaraan. Ngunit bakit para napakadali naman yata nanulas iyon sa bibig niya nang ang asawa niya ang nagtanong. Sinalina niya ng alak ang isang baso na nakalagay sa limousine. Samantalang ang asawa ay tahimik lang na nakatingin sa labas ng bintana. Mula pa kaninang isawalat niya ang isang mapait na katotohanan dito ay naging tahimik na ito. Kahit isang salita ay wala na mutali sa bibig nito. "I'm sorry." Maya-maya ay basag nito sa katahimikang bumabalot sa kanilang dalawa. Sinaid niya ang laman ng baso at pilit na kinalaman niya ang kanyang sarili. Yun na nga bang sinasabi niya? Yun ang huling bagay na ayaw niyang maramdaman ito o ng kahit na sino para sa kanya. Awa. Matagal na nangyaring yun. Kinalimutan ko na yun. Kaya kalimutan mo na rin ang sinabi ko yun sa'yo. Naiinis sa bumuntong hininga ito. Ganyan ka na lang ba palagi? Kalimutan ang lahat? Anong gusto mong gawin ko? There's no point dwelling on the past. Pero sa ikinikilos mo, it's obvious na hindi mo pa yun nakakalimutan. Handa na sana siyang bulyawan nito nang pagharap niya ay nakita niyang luhaan ng magandang mukha nito. Kung kanina ay napipigilan pa nito ang pagbagsak ng mga luha nito, ngayon ay hindi na. Bumaga siya ng hangin. Pagkatapos ay ibinuhos ang buong atensyon dito. Past is past, Cassandra. Pero paano nangyari yun, Adriel? Ano nangyari sa mga magulang mo? Bakit hindi ka man lang inalagaan ng uncle mo? Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ano na ngayon ang gagawin niya? Ano na nangyari sa Adriel na walang pakialam sa ibang tao?
Bakit natitibag ng babaeng ito ang depensa niya? Ano bang mayroon ito na walang ibang mga tao at hindi niya mapagkatiwalaan? Muli niyang sinalina ng alak ang kanyang baso. Inisang lagok niya iyon bago niya ito sinagot. Namatay ang mga magulang ko noong panahon ng mga militar. Lahat namang hindi sumusuporta sa gobyerno ay pinadadakip nila at pinapatay. Nang mawala sila, ay pinadala kaming dalawa ni Donna sa orphanage. Inalagaan nila kami roon. Ngunit tumakas ako at nagpalaboy-laboy sa daan sa loob ng 6 na taon. Mabuti na lang at hindi tumulad ang kapatid ko sa akin. Napatingin siya rito nang hawakan nito ang kamay niya. Nanlalamig ang kamay nito, ngunit mukhang baliwala lang iyon dito. At hindi niya alam kung anong sumapi sa kanya. Dahil wala sa loob na hinigpitan niya ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Kaya nag-engage ka sa ganitong klaseng gawain? It's wonderful, Adriel. Really? Nagkabit-balikat lang siya. Siguro nga, ngunit para hindi pa rin sapat ang ginagawa ko. Malaki ang naging hirap niya sa pagpapatayo ng Sagip Buhay Foundation. Tuwing may nakikita siyang oportunidad, ay sinusugaban agad niya. Ngunit, hindi pa rin niya maiwasan ang maapektuhan sa tuwing nagsasalita siya sa harap ng mga taong maaring tumulong sa foundation niya. Wala siyang pakialam kung ano ang intensyon ng iba sa pagsali sa foundation niya. As long as tumutulong ang mga ito, ay ayos lang sa kanya. Ang gusto lang niyang gawin ay matulungan ang bawat bata na nangangailangan ng tulong. Kahit na alam niyang hindi naman lahat ay kaya niyang tulungan, gagawin pa rin niyang lahat upang kahit paano ay maisalba niya mga ito sa masalimuot na buhay na pinagdaraanan ng mga ito. Importante ang ginagawa mo, Adriel. At marami ka ng mga bata na tulungan. Hindi mo man sila matulungan lahat. Alam kong marami ka pang ibang paraang ginagawa upang kahit paano ay matulungan mo pa rin sila sa sarili mong paraan. Saglit na kinausap niya ang kanyang driver bago nilingon si Cassandra. I want to show you something. Aniya rito. Tumango ito. Dumakong tingin niya sa kwinta sa suot nito. Kumikinang iyon. Lalo na kapag tinatamaan ng liwanag na nanggagaling sa mga streetlights. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ay hinawakan na niya ang mga batong palamute sa gitna ng kwintas. Sinasabi ko na nga ba, bagay talaga sa'yo kaya hindi ko na pinakawalan at pinili ko na agad. Tahimik na nilang tinahak ang daang patutunguhan nila. At nang sa wakas ay marating nila iyon, ay ibinaba niya mga bintana para makita nito ang paligid. Tumingin ito sa paligid at ganoon din ang ginawa niya. Pulos basura makikita sa gilid ng daan at puno ng kung ano-anong sulat ang mga dingding. Tinignan niya ito. Dito sila nakatira, Cassandra. Maya-maya ay isa pang sasakyan ng tumigil sa di kalayuan sa kinaroroonan nila. Isang babaeng bumaba mula roon at may kung sino itong kinakausap sa loob ng sasakyan. That is either a drug dealer or someone who's looking for cheap sex. Imporma niya dito. Narinig niya pagbuntong hininga nito. Hindi mo ba pwedeng mapigilan ng ganyang mga gawain ng mga batang yan? Tanong nito sa kanya. Hindi. Tinignan siya ng mga ito na may lungkot sa mga mata. Pero ang sabi mo, itong sinasabi ko sa iyo kanina, sabi niya, hindi lahat ay kaya kong iligtas dahil sila mismo ay ayaw umalis sa mga ganitong gawain. Inutusan na niya ang driver na paandarin na ang sasakyan. Tahimik na naman sila habang paalis sa madilim na lugar na iyon. Inaasahan ko na ang magiging reaksyon mo na hindi mo inaasahan na ganito pala karami mga bata na nangangailangan ng tulong kaysa sa inaasahan mo. Maya-maya ay basag niya sa katahimikan. Ang hindi ko inaasahan ay darating ang araw na sasabihin ko sa iyo na hindi ka talaga masamang tao. Sagot nito sa mahinang tinig. I think you're the greatest person that I know. Bumalis ang tibok ng puso niya dahil sa sinabi nito. Para nakita niya rito ang 18 taong gulang na Cassandra na may pagtingin sa kanya noon. Hindi niya pwedeng hayaan na mangyari ulit ang mga nangyari noon. Hindi dahil marami na itong alam tungkol sa kanya kaysa sa ibang tao, ay kalilimutan na niyang hindi permanente ang pagsasama nila ngayon. Walang kinabukasan na naghihintay para sa kanilang dalawa ng magkasama. Paano yan mga ka-felicidad? Habang tumatagal, ay lalo nakikilala ni Cassandra si Adriel. At mukhang unti-unting manunumbalik ang dating pagtingin niya sa lalaki. Pero paano si Adriel? Panandalian lamang ang lahat sa kanila ni Cassandra. Kaya naman, abangan!